Kuya Wei, pagbigyan mo na ako. Hindi ko na talaga kaya, malapit nang dumating si Mama. Kuya Wei, tigilan mo na ako please. Kapit lang, konti na lang matatapos na. Kapit, bilisan natin. Konti na lang, konti na lang. Kapit, Ma, Tita Bay. Kuya Wei, buti na lang nandyan ka. Ikaw ang laging nagtitherapy kaya Oyaw. Kung wala ka, hindi ko alam, Tita Bay. Kung paano ko ito gagawin. Pinatira niyo ako dito ng libre para mag-aral, Tita Bay. Ang pagtulong ay walang anuman. O siya, tayo na. Ako nga pala si Yang Wei. Hindi masyadong maganda ang resulta ng exam ko. Pumasok ako sa technical school. Dito muna ako kay Tita Bay. Kuya Wei, pagod ka. O, tingnan mo ang dami mong pawis. Heto. Yung dating asawa ni Tita Bay. Hindi lang tinulak ang anak niya si Bayaw. Sa hagdan kaya ito naparalisa, ginamit pa ang giin ni Tita Bay. Para mangutang ng napakalaki tapos naglaho na parang bula. Napakabuti sa akin ni Tita Bay. Pag nagkaroon ako ng kakayahan, tiyak natutulungan ko siyang malampasan ito. Ewan ko ba, basta lumalapit ako kay Tita Bay, ang lakas ng tibok ng puso ko. na-detect ang pagtibok ng puso ng host para kay Tita Bay. Matagumpay nang na-activate ang agimat ng pagtibok. Anong ibig sabihin ng agimat ng pagtibok? Yaw. Pasok na, paliliguan ka ni Mama. Kuya Wei, maya-maya magluluto ako ng makakain natin. CJ. Tita Bay. Buhay. Unang dikit ng host sa Diyosa. Si Bayuji nakalock bilang target ng ligaw. Heartbeat level ni Bayuji, 40. Si Kuya Wei pala ay lalaking tunay na maaasahan. Heartbeat level ni Bayuji, panandang pandadag isa. Congrats, host. Unang misyon, tagumpay. Regalo, mata ng diwata. Ma, anong ginagawa mo? Bakit pa nagkaga pa rin si Kuya Wei sa kanya? Ma. Kuya Wei, salamat. Bata pa ko, di alam ang yaman, sa tita pala ang tunay na kanlungan. Sige na, subukan natin itong mata ng diwata. Anong klaseng kapangyarihan to? Ako? Sobra naman tong agimat, napakalakas. Hindi ba Tux Ray Vision lang? Ang mata ng diwata, hindi lang pangsilip, pangkilatis din ng antigo. Pamilyar na pamilyar to sa akin. Diretso na sa Divisoria. Kulang ba to? Dito na ako yayaman. Mula ngayon, buhay ko'y aakyat sa tuktok. Sina Liu Sisi, Hao Zeng, at kung sino-sino pa kayo. Kayong lahat na ng api sa akin noon. Paluluhurin ko kayong lahat at magmamakaawa sa akin. Sisi. Anong nangyayari dito? Yang Wei, hiwalay na tayo. Mahirap ka lang na estudyante. Wala kang pambili sa akin ng Ellie, Channel, or Van Cleef. Kumpara kay Don Zhao, wala kang kwenta. Bagay nga sa'yo ang pangalan mong Wei. Kuya Wei, kain na. Tita Bay, anong ulam ngayon? Kapag umabot sa certo level ang tibok ng puso ni Tita Bay, magkakamit ako ng gantimpala. Sa simula pa lang, may mata ng diwata na ako. Kung gaano ka-wild ang susunod na mga premyo, hindi ko na kayang isipin pa. Gamitin muna ang mata ng diwata para kumita ng unang milyon. Dito, tatahakin ko ang landas ng Diyos ng digmaan. Yumaman? Posible na. Sandali, paano ko ipipikit ang mata ng diwata? Kailangan ko nang umalis, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tita Bay, may kaunting negosyo pa ang kaibigan ko sa Divisoria. Hintayin mo ako, alis ako para maghanap ng swerte. Kapag umilan ako, ibibili ko kayo ng masarap. Mauna na ako, sige. Sa tulong nitong mata ng diwata, yayaman ako ng gusto sa hulang bato. Tingnan nyo. Hindi ba't sandali lang yan?
Halika na, halika na. Tingin, tingin lang. Boss, akin na tong batong to. Linawin muna natin, ha? Kahit ano pa ang makuha diyan, kailangan mong bayaran. Relax, magbabayad talaga. May bumili na ng basurang bato. Totoong walang kwenta. Si Maestrong Jin ng mundo ng Jedi ang mismong nagsabi na basura lang ito. 2 taon na itong nakatingga dito. Wala talagang bumibili. Mukhang ambisyoso, yatang makahanap ng swerte ang lalaking yan, eh. Katingin-tingin naman kayo sa salamin para makita kung ano kayo. Sinong Maestrong Wang? Dito sa loob, merong lilang jade na nagkakahalaga ng 100,000. Nanalo ako sa swerte. Kuya Wei, naiwan mo ata ang phone mo. Nakita kong umuulan sa labas, kaya dinalhan na rin kita ng payong. Tita Bai, ako na mismo ang bumili. Ako na. Tita Bai, kakakabili ko lang ng 1 piraso ng hulang bato. Samahan niyo akong biyakin ito. Puntos ng pagtibok ni Bayuji, panandang pandagdag 1. Kasalukuyang puntos ng pagtibok, 45. Ang sarap pala sa pakiramdam na nasa tabi lang si Kuya Wei, nakakapanatag. Sigurado ako rito, Tita Bai. Itong batong binili ko ay tiyak na may malaking hita. Ang yabang ng salita mo ay. Ikaw, Siya si Xiao Yuan, ang nag-isang estudyante pinagpasapasahan ng lahat ng sikreto ni Master Wang, ang alamat sa pagtukoy ng antigo. Wala pang material na dumaan sa kanyang mga kamay na hindi lumabas ang hiyas. At ang kasama niya, hindi rin basta-basta ang pinanggalingan. Siya si Wang Ziyan, ang nag-isang apo ni Master Wang. Hindi mabilang na antigo ang natukoy na, ni minsan hindi pumalya. ano na naman ito? Bigla na lang nagwawala pag may magandang babae. Hindi ko na naman makontrol. Pero, grabe, ang perpekto ng katawan ng babaeng to, eh. Dapat siguro sa akin siya mapunta balang araw. Ikaw, Ginoo. Matagal nang sinabi ng lolo ko, walang kwenta ang batong yan, basura lang. Kung sinong hamak na lalaki ang biglang sumulpot. Nangangap ng gising na makaisa. Kapatid na Ziyan, naniniwala ako sa mata ng aking guro. Hindi siya nagkakamali. Kung may hita, kakain ako ng tay. Kuya Xiao, hindi magnanakaw ng panalo ang lolo ko. Aminin ng pamilya ang pagkatalo kung totoo. Ang dangal ng angkanwang ay pinagkapaguran, hindi minamana. At tiyak na hindi sa pagiging hambog at sutil. Sasampalin ko ang mga pagmumukha nyo. Yung malutong na sampal. Tumaas. Talagang tumaas ang halaga. Magaling ang mata mo, iho. Gulay-ubi pa ang gradasyon. Impossible. Namalikmata ba talaga ang lolo mo? Kuya Wei, hindi rin masyadong maintindihan ni tita. Anong nangyayari? Namumulot ng swerte sa Divisoria. Mukhang nakapulot na ako. Itong batong ito, nagkakahalaga na ngayon ng 400,000. 400,000. Ang galing mo naman, Kuya Wei. Bato, 1,000 sa 400 ni. Bayuji, dagdag puntos ng pagtibok, panandang pandagdag 5. Kasalukuyang puntos ng pagtibok, 50. Nakuhang gantimpala. Kakayahan ng lolo ng karet. Lolo ng karet. Bigla na lang akong naging eksperto sa martial arts. Tita Bai, sulit na sulit ang pagpunta natin dito. Saan ka pupunta? Hindi ba magandang? Nga. Kentay. 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 Eka, hindi tama. Kumakain ng tay. Dapat baligtad. 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 Air. Huwag mong sasagarin para bukas makita pa tayo na maayos. Walang bukas-bukas akin. Kung gusto mo ang ganyan. Hindi ko gusto yan. Pero ang hirap humanap ng sariwang tayo ngayon para sa'yo. Bagay sa'yo yung basurang batong yan. Sige, kainin mo yan. Kung ayaw niyong mamatay ang batang amo niyo, huwag kayong kikilos. Suko na ako. Palayasin mo na ako. Bibigyan kita ng pera. 10,000? 20,000. Ikaw na bahala. Ulala ka na naman kay Tita Bai. Halos malaglag mata mo sa kahalayan. Huwag mong sabihin hindi ko nakita. Ngayon din, lumubog agad kay Tita Bai at lumaka ng 3 beses. Kung hindi, talagang kakainin mo ang tae ngayong araw na to. Nakaka-touch si Kuya Wei. Pinahiya niya ang manyak para sa akin. Grabe, ang sweet niya.
Bayuji pagnanasa panandang pandagdag 5. Kasalukuyang pagnanasa, 55. Lumayas ka na. Andaan mo to. Maghihintay ka sa akin. Sige na, alisan na. Wala na makikita dito. Alis na. Binibining Wang. Isa sa loob ng na to. Pinalabas ko at naging hasyang na may kulay-pula, asul at lila. Kamusta yon? Iyong sinabi niyang walang kwentang bato. Nakakasira yon ng puri sa aming angkanwang. Malaking problema to. 500,000 para bilhin ang batong to. Tungkol sa bagay na to, kailangan magbulok yan sa loob ng tiyan mo. Yung batong to gagawin kong alahas. Miss Wang, ibebenta mo ba sa parehong presyo at kikita ng 600 na walang tawad? Ikaw ah. CJ, 600,000, walang problema. Naipadala ko na sa iyo ang numero ng bangko ko. Maaari ko bang malaman, Ginoo, ang inyong marangal na pangalan? Ang apelyido ko ay Yang Wei. Wei na ang ibig sabihin ay kadakilaan. Tunay ngang napakagandang pangalan. Kawawa namang batang amo, napakagwapong lalaki pa naman. Pero mukhang dinamay pa ng isang pangalan. Tita Bay, ngayong mayroon na akong 600,000. Malapit ko nang mabayaran ng buo ang mga utang mo. At sa wakas, hindi mo na kailangan magpapagod ng ganito. Kuya Wei. Salamat sa intensyon mo, pero hindi mo na kailangang bayaran ang mga utang ko. Kakayanin ko mag-isa. Tita Bay, wala sa tabi ko ang mga magulang ko. Ikaw ang nag-alaga sa akin at ngayong may kakayahan na ako. Kuya Wei. Bakit may dala kang patpat? Hello. Papunta na ako ngayon. Kuya Wei. Dumating na kliyente ko, mauna ka nang umuwi. Pipirma muna ako ng kontrata sa kliyente. Mag-ikot pa ako rito, hihintayin kitang sabay tayong umuwi. Tahanan? Kapag si Kuya Wei, tahanan na ito. Tibok, 60. Premyo, mata ng diwata. Mahiwagang alay mula sa hilaga ng ilog. Hula ng tadhana. Anong ibig sabihin nito? Presidente Bay. Ang saya ng transaksyon natin ngayong araw na ito. Sige, tagay muna tayo. Napakainam. Supervisor He. Tingnan mo, kailan ba natin pipirmahan ang kontratang ito? Ipirma tayo. Dahan-dahan lang. Don Xiao, anong ginagawa niyo rito? Maupo po kayo. Kakahanap mo lang, pero kusa ring lumapit. Hindi mo na kailangang mapagod. Wala na siya. Takas ka na ngayon. Supervisor He, nag-usap ba kayo tungkol sa kooperasyon? Pipirma na sana kami ng kontrata kay Presidente Bay. Kung tungkol sa kooperasyon ito, magpakita kayo ng sinseridad, Presidente Bay. Itong baso, para sa iyo ang tagay ko. Inom mo yan. Ako ang desisyon. Ipirmahan natin ngayon din. Don Xiao, ito. Kanina, aya pa akong protektahan ni Kuya Wei, pero ngayon. Hula ng tadhana. Anong ibig sabihin nito? Subasta sakto. Gamit ang aking mata ng diwata. Siguradong makakakuha ako ng malaking huli sa subasta. At sa oras na yon, madali ko nang mababayaran ang utang ni Tita Bay. Ang hula ng agimat ng pagtibok. Ang target na nililigawan ng host ay malapit na mapahamak. Humihiling ang agimat na iligtas ng host ang target. Xiao Yuan. Binibining Wang. Saan ka nagmamadali? Binibining Wang, makikisabay sana ako sa iyo papuntang Four Seasons. Sa pinakamabilis na paraan. Kung ganon, kumapit ka ng mahigpit. Presidente Bay, mukhang binibigyan mo ako ng kahihiyan. Ha? Ang kahihiyan mo ay kahihiyan ng Chiao Group. Kung gayon, hindi na kailangan pumirma. Inumin mo na, parangalan ka ni Donyang. Inumin mo na. Six na, Presidente Bay, inumin mo na. Sige. Ang galing mo talagang uminom, Presidente Bay. Kuya.
Don Yang, hindi na po namin kayo istorbohin. Aalis na kami. Bay Yuji, akala mo ba kaya mong magmalinis palagi? Ngayong gabi, ipapamukha ko sa'yo ang kapalaran ng mga kumukontra sa akin. Lalandiin talaga kita ng husto. Alisin mo sa akin ang marumi mong kamay. Tita Bay, ayos ka lang ba? Kuya Wei, ikaw ba yan? Huwag kang mag-alala, ako ito. Hanggat nandito ako, wala nang gagago sa iyong muli. Mabuti. Napakabuti, si Oiwan. Mukhang pagkakamali na hindi kita pinakain ng tae kanina. 10,000 sa sinumang makakabali ng isang binti ng batang to. 5,000 sa sinumang makirambol. 10,000 ang premyo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod! Napakagaan at walang kahirap-hirap. Tama nga, ang galing ng agimat. Ang kasanayan ng lolo ng karate, yung dalawang yan. 10 ang kaya kong patumbahin. Sige, si Oiwan. Tandaan mo ang araw na to. Kung maglakas loob ka pang guluhin ang babae ko, di ganito ang parusa mo. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo. Huwag. Tama na. Tita Bay, uwi na tayo. Kuya Wei, ang sarap ng buhay na nandyan ka. Positibo, 1-0 puntos sa pagnanasa kay Bayuji. Kasalukuyang 70 puntos. Gantimbala, 10 milyong cash para sa host. Nung umabot ng 70 points, bigla na lang akong ginantimpalaan ng agimat. Pambihira, ang simple pero grabing yaman. Kuya Wei, anong nangyari kay mama? Tita Bay, nakipag-inuman sa kliyente na lasing. Mas mabuting huwag ko munang sabihin kay Yaw-Yaw. Namuntikan nang may mangyaring masama sa kanyang ina. Ngayon, nandito ako. Wala nang makakapagmalupitan pang muli sa mag-inang Bay. Mama, Kuya Wei, sinagip mo ako. Alam ko na to. Nakatingin ang anak mo. ma, si Kuya Wei na ba ang magiging daddy ko? Pero pagkatapos ko ng kolehiyo, gusto ko sana si Kuya Wei mapangasawa. Yao-yaw. Lasing si mama kanina, muntik ng pagsamantalahan ng masasamang tao, kaya... Huwag kang mag-isip ng masama. Na. Ma, muntik na akong atakihin. Teka, anong sinabi mo kanina? Muntik ka ng pagsamantalahan ng masasamang tao. Tita Bay, nandito naman si Yaw-Yaw ngayon. Bakit di mo naiwan yung basurang trabaho mo sa sales? Nakita mo namang kaya kong kumita. Magtatayo pa ako ng negosyo. Bakit di mo ko tulungan? Nga, mamakinig ka na kay Kuya Wei. Dapat noon mo pa iniwan yung trabaho mo. Sige, sa'yo na ako makinig, Kuya Wei. Bukas, sasamahan kitang mag-resign. Matulog ka na rin ng maaga. Sage. Sisfang, ang pogi ng kotseng yun o. Nga, millions na mamahaling sasakyan. Mukhang malaking kliyente ito. Dapat ko itong isis na oportunidad. Ang bait naman ni Wang Jian, nagbigay ng ganyan kalaking mukha. Milyong Benz, pahiram lang. Hindi ko ito malilimutan. Okay lang ba paningin ko? Ang hampas lupang maya, naging tagak na. Paano naging siya yan? Huwag mong sabihing may kumakabinging sugar daddy. Okay, Sisfang, anong nakasakay si Bayuji? Sa napakamahal na kotseng yan? Huwag mong sabihin. Malamang yun na yun. Tingnan mo't napakalandi ng suot. Pang-akit lang pala sa lalaki. May umaako na naman pala sa kanya. Di naman ako pahuhuli.
Mas bata pa ako sa putang Bayuji na yan. Hindi talaga ako naniniwala. Abay, ang pugi namang bata to. Nandito para tumingin ng bahay. Pasensya na ha, padaan lang. Sasamahan ko si Tita Bay na mag-terminate. Mag-resign. Itong si Bayuji. Wala to. May nahanap na mayamang sugar daddy. Kapan ng mukha. Huwag kang mag-alala, Tita Bay. Malapit ko nang mabayaran lahat ng utang mo. Pagdating ng araw na yon, makakahinga ka na ng maluwag. Malaya ka nang lumipad kung saan mo gusto. Kuya Wei. Pagtibok ng puso ni Bayuji, panandang pandadag 5. Kasalukuyang antas ng pagtibok, 75. Tara na. Tigil. Bayuji, sinong nagbigay sa'yo ng permiso para mag-resign? Siya yung assistant department head ko. Dati niya akong niligawan sa opisina. Tita Bay, huwag mo siyang pansinin. Nag-resign ka na, di ba? Bakit ka matatakot sa isang alipors na assistant lang? Tama, tama. Pagtibok ng puso ni Bayuji, panandang pandagdag 1. Kasalukuyang antas ng pagtibok ni Bayuji, 80. 80. Sa wakas, umabot din ng 80. Gantimpala sa host, kakayahan ng Haring Dragon. Sa tuwing may mananakit sa'yo, may magandang dilag na sasagip sa'yo. Hoy, bata. Sinabi ng tumigil ka. Manhid ka ba? Sales agent ka ba o gago lang talaga? Sinisigawan mo ang kliyente. Koneksyon lang ang dahilan kung bakit nandyan ka. Kuya niya yung general manager ng department. Pero nasa main office lang. Hindi madalas pumunta dito. Ah, kaya naman pala. Nepotism at its finest. Bata ka pa. Halos 20 anyos. Ang lakas na ng loob mong magsalita sa akin? Kilala mo ba kung sino ako? Naman, isa kang assistant department head. Kung pumayag na ang boss mo, bakit ka pa nakikialam? At isa pa, matagal ka na bang may sama ng loob sa boss mo? At ginagamit ko lang to para maagaw ang posisyon niya. AME. Kahit na assistant lang ako. Kumikita ako na mahigit 20,000 isang buwan. At tungkol naman kay Bayuji, isang salita ko lang, mananatili siya rito. Ngayon, luluhod ka rito at hihingi ng tawad sa akin. At baka mapatawad ko siya at makabalik siya sa trabaho. Kung hindi, makakalimutan na niyang makabalik dito kahit kailan. Bakit hindi mo tanongin ang mga tauhan mo? Yung araw-araw nila. Pag titiis sa pambabastos mo, tingin mo ba hindi sila nasusuka? Ang kapal pa ng mukha mong isiping maaabot mo si Yujay. Mukha kang palakang nangangarap ng gansa. Walang pag-asa. Tigil na. Guardia. Tingnan natin kung gumagana ang bagong skill na bigay ng Akima. Kung may silbi ba talaga. Ang daldal mong bata ka. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kung may bisa ba talaga ang posisyon ko bilang deputy supervisor. Mga tauhan, sugurin niyo siya. Tigil. Ha? Anong nangyayari? Hindi ko makontrol ang katawan ko. Magandang aw, binibini. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Yang Wei, sakto, siya ang kailangan ko para sa bagay na yon. Aba, ang bilis namang umepal ng skill na to. Anong ibig sabihin nito? Ganito kasi iyon. Ang lalaking to, nanggugulo sa baba ng ating kumpanya. Kumuha ako ng mga gwardiya para turuan siya ng leksyon. Ikaw, tingil langit sa kapwa mong basura. Binibining Wang, sa inyo pala ang kumpanyang ito. Yang Wei. Don Yang, masasabi mong akin ang kumpanyang ito. Nagkamali ang tauhan ko sa pakikitungo sa'yo. Kunin ng pera yan at palayasin. Binibini, ang taong yan ay bayaw ni Manager Liu. Simula kailan pa kailangan ng pamilya Wang na magpaliwanag sa isang hamak na department manager? Kung may reklamo yang si Liu Meng, siya mismo ang kumausap sa akin. Kaladkarin niyo siya palayo. Binibini. Binibini. Don Yang, nasisyahan ka ba? Mabilis kang magdesisyon, email Wang, kahanga-hanga. Hindi lang ito dahil sa nangyari noon, di ba? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Iniimbitahan kita sa isang auction. Magaling ka naman sa pakilatis, di ba? Itong si Wang Jian lumalabas na. Isang mayabang pero matigas ang ulong binibini pala. Nakakaaliw. Ha, ayaw mo. Kukunin ko na lang tong imbitasyon. Sinong nagsabing ayaw ko? Dapat nga magpasalamat ako kay Binibining Wang. Sa pag-abot sa akin ng imbitasyon, nung una kong makita yung patalastas, akala ko kung sino-sino lang pwedeng pumunta. Ang ignorante. Sa makalawa, alas 8 ng umaga. Imperial Hotel, 3rd floor, conference hall. Huwag kang malilate. Sisiguraduhin kong darating ako sa oras.
Tita Bay, uwi na tayo. CJ, Tay, Tita Bay, gwapo ba ako ngayon? naihatid ko na si Oyaw sa rehab center. Mahaba-haba yung session niya ngayon. Kaya pinatuloy ko na lang siya doon magdamag. Ibig sabihin ba niyan, Tita Bay? Tayong dalawa lang ngayong gabi. Ano kayang ibig sabihin nito ni Tita Bay? Ang laking tulong ni Kuya Wei sa akin ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, malamang napahamak na ako. Dapat akong magpasalamat kay Kuya Wei. Sana hindi niya ako pandirihan. Kuya Wei, medyo pagod si tita ngayon. Mamaya, punta ka sa kwarto ko. Masahe mo ko para ma-relax ako. Nga pala, huwag mong kalimutang maligo. Ayoko naman na. Puro pawis at amoy araw ka habang minamasahe mo ko. Tang! Hindi naman pala mabaho to ah. Anong ibig sabihin nito? Hay, utak ko talaga. Tita Bay, maliligo muna ako. Tita Bay, papasok na ako. Pasok lang. Sa edad kong to, syempre hindi ko na kayang makipagsabayan talaga kay Kuya Wei. Kaya konting kilig lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Tita Bay, Ano pang hinihintay mo? Halika na rito at imasahe mo ko. Tita Bay, kung magpapahilot kayo. Kailangan nyo pong dumapa muna para maayos kong mapa. Tita Bay, sige, sisimulan ko na. CJ, Tita Bay, pasensyahan nyo lang kung masakit. Aray, Sige, dahan-dahanin ko. Kuya Wei, ang galing mo pala talaga. Saglit pa lang ito. Pero parang nangangalambot na agad ang katawan ko. Tita Bay, mas may ibubuga pa ako. Abangan nyo lang. Tita Bay, baka gusto nyong humarap para mas ma-relax kayo. CJ, Tita Bay, Tita Bayuji, puntos ng pagtibok panandang pandagdag 5. Kasalukuyang puntos ng pagtibok ni Tita Bayuji, 85. Tita Bay, Kuya Wei, alagaan mo akong mabuti ha. matapos ang magdamagang pagtatrabaho, ang puntos ng pagtibok ni Tita Bay ay umabot na sa 70. At nakuha ko na rin ang kakayahan ng banal na manggagamot. Kaya ko na kayang pagalingin ang mga binti ni Yaw Yaw. Para tuluyan ng sumaya ang buhay ni Tita Bay at ng anak niya. Akala ko, hindi ka na darating. Alam mo ba kung gaano kita katagal hinintay? Miss Wang, hindi ko naman sinabing hintayin mo ako. At saka, kung hindi ako pumunta, wala ka namang pakialam doon, hindi ba? Bahala kang ngang pumunta o hindi. Miss Wang, pinapunta mo ako para tulungan ka sa pamumili ng hulang bato, tama? Sige, tutulungan kita. Tita Bay, tara na. Deep na deep pala mag-isip tong lalaking to. Yung isang to. Si Kim Mel Wang at yung isa pa. Lahat sila top pair. Sage. Anong ginagawa niya rito? Tita Bay, kilala mo siya. Siya ang tunay na ama ni Yao Yao. Si Liu Chengfeng, ang ex-husband ko. Siya pala yun. Dahil babae si Bayaw, itinakwil niya. At grabe pa siyang maglasing at manakit kay Tita Bay.
Pinoprotektahan ni Baiyaw ang kanyang ina. Pero siyang tinulak nito sa hagdan at napilayan habang buhay. Ginamit pa niya ang pangalan ni Tita Bai para makautang ng 2.5 milyon na utang sa sugal. Relax ka lang, nandito ako. Wala nang gagalaw sa'yo. Ako ang maghihiganti para sa inyo. Huwag mo nang patulan. Gaya yan ng langaw, pare. Hindi nangangagat, pero nakakairita. Yang Wei, alam kong gusto mong tulungan si Tita Bai. Pero sayang, yung babaeng kasama niya. Hindi yan ordinaryo. Yang babaeng yan, napakalakas ng koneksyon. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Yung babaeng yon, pati kaming mawang, hindi kayang tapatan yan. Enno Wang, hindi ko hiningi ang tulong mo. Sabihin mo lang sa akin kung sino siya at magkakautang na loob sa'yo. Ang Angkan Wang. Kung gusto mo talagang pumunta at hamunin sila, wala na akong magagawa para pigilan ka. Ang pangalan niya ay Yexian, ang ikalawang binibining yin ng Maynila. Isa ang E-Enterprises sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Umabot na sa bilyon-bilyon ang market value nila. Ang bilyong halaga? Hindi naman dapat ikatakot yan ni Enno Wang. Nang ganyan. Kung tama ang pagkakaalala ko. Lampas daang bilyon din ang halaga ng pamilya Wang. Ang tusong ahas sa sariling bayan, di kayang talunin ng dragon. Lalo na, ang pamilya ko'y isa lang hamak na dumara ang dragon. Pero ang angkanyi, sila'y sawang lumalamon. Ang kanyi may hawak ng lahat. Legal na negosyo'y sa pinuno, dilim ay kanya rin. Doon naghahari si Tian ng angkan. Ang kanye. Ang hindi ko maintindihan. Paano napasagot ng dati mong asawa, Tita Bai? Ang isang higanteng tulad ng angkanye. Itong si Liu Chengfeng, ang ex ni Tita Bai. Ano ba nang espesyal sa kanya, ha? Tulad ng magaling ba siya sa kama? Kuya Wei, ano ba nang pinagsasabi mo? Aray! 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 Ang daming tao dito, tigilan niyo nga yang harutan. Huwag mong ulitin yan. Hindi sa bagay na yan. May malaki siyang problema. Kung ikukumpara sa'yo, ni Katiting, hindi kanya kayang tapatan. Tita Bai, isang pamilya na tayo. Walang lamangan. Huwag kang mag-alala, babayaran ko agad lahat ng utang mo. Pagkatapos, bibili tayo ng malaking bahay. At ipapagamot na natin ang mga binti ni Yaw-Yaw. Sige, Kuya Wei. Sa'yo lang ako makikinig. Yuji, ikaw nga talaga yan, ha? May bago ka na namang batang susutin? Ibig sabihin, buhay na buhay pa rin ang karisma mo. Nakakakuha ka pa ng ganyan, kabata at kagwapong lalaki. Ang laki siguro ng pinaghirapan mo, no? Nagpapatiwakal ka na. Anong tinitingin mo? Sa isang ulo na asong tumatahol. Natural lang na protektahan ko ang kapakanan ng pamilya ko. Malay ba natin kung may rebis na yang asong yan? Kuya Wei, kailangan mo ba talagang gumawa ng gulo dito? Miss Wang, samahan mo si Tita Bai para sa akin. Humingi ka ng tawad kay Yujai kung hindi. Ako, humingi ng tawad sa kanya? Managinip ka. Siya dapat ang humingi ng tawad sa akin. Kung ganon, pipilitin mo kung gamitan ka ng dahas. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Alam mo ba kung sino ang amo ko? Kahit na nandito pa mismo ang angkanye. Dapat nilang sawayin ang aso nilang tulad mo. Tigil. Kung pakikialaman mo ang tao ko, sa tingin mo ba hindi mo dapat tanungin muna? Ang amo niya. Ah, ganito ba? Pwede ko na ba siyang suntukin? Bawal. Aso pwedeng putulan ng paa. Isang dalubhasa. Kahit akong isang lolo ng karate ay nakakaramdam ng panganib. Delikado ang babaeng to. Ano ng pangalan mo? Binibining Ye? Ako si Wang Ziyan mula sa Angkanwang. Siya naman, ang bisita kong inimbitahan, ang pangalan niya ay Kuya Wei. Kuya Wei, ang pangalan mo. Kung kaya mong salagin ang isang suntok ko, palalampasin na kita. Salamat, Binibining Ye. Mag-inat ka. Ang daldal, kung saan-saan na lang sumisingit. Dapat patayin. Sos. Puro patayan ang lumalabas sa bibig ni Binibining Ye, kayang-kaya pala. Alam mo na ang estado ko, pero ganyan ka pa rin umasta. Nakakatuwa naman. Miss Ye, laging may dala kang candy. Kaya to ng angkan Ye.
Malaking problema pa rin to para sa'yo, di ba? Paano mo nalaman? Huwag mo nang alamin kung paano ko nalaman. Humingi ka ng sorry kay Miss Wang. Ang ganda talaga ng mga mata mo. Ah, Lanan, kung talagang nakikita mo kung anong kulay ng suot ko sa ilalim ng damit kong to, hihingi ako ng sorry sa kanya. kasalanan, malaking kasalanan to. Yung bruhang yon ang nag-utos sa akin. Hindi ko naman sinasadya to. Ano to? Oh, nakita mo na ba ng klaro? Pula. Yang Wei, di ba? Tandaan mo ko. Ako si Chen, tumatanggap ng pagkatalo. Sorry. Tama ba tong naririnig ko? Nagsorry ang ikalawang binibining ye? Dati, pag may away sa angkanye, nawawala na lang ang pamilya. Tama. Takbo na tayo, bilis. Sobrang kinatatakutan ba talaga tong si Missie? Sa tingin ko, hindi naman siya ganoon ka-espesyal. Si Missy, kung di sumali sa underworld, parang palakang nasa balon. Pero nang pumasok siya sa mundong yon, para na siyang munting kulisap na nakasilay sa karangyaan ng langit. Yang linyang yan, para kay ikalawang binibiningi, di ba? Ganoon siya katindi. Ah, nga pala, Miss Wang. Yung mga batong binanggit ko kanina. Siguraduhin mong susundin mo ang bidding yon. Sige, may utang ako sa'yo. Hindi sayang ang imbitasyon ko. Ah, isa pa. Pag nakuha mo na, buksan mo agad ang bato sa harap ng lahat. Para tumaas ang reputasyon mo. Alam mo na yon, di ba? TSS, hindi mo na kailangang sabihin pa. Alam ko na. Tita Bay, ikot pa tayo. Ziyan, Lolo. Yang Wei, halika rito. Ziyan, ito na ba yung sinasabi mong si Yang Wei? Yung batang bayaning si Yang? Yang Wei. Siya si Lolo Wang Chanfeng. Siyang pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ng antique collecting. Naku, Ziyan, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko po karapat-dapat yan. Matagal ko nang naririnig kay Ziyan ang mga milagrong ginawa mo. Yang Wei, batang bayani, sa wakas nakita na rin tayo. Hahaha. Huwag niyo na po akong tawaging batang bayani. Nakakahiya po. Pero dahil sa nangyaring gulo kay Chiao, Yuan ngayong araw na to. Bilang paghingi ng paumanhin, ako ang hihingi ng dispensa para sa kanya. Sana ang batang bayani ay magpatawad at makipagbati na. Si Xiao Yuan ay estudyante niyo lang. Matandang hindi niyo na po kailangan gawin to. Kung hindi mahigpit ang guro, tamad ang estudyante. Ang gulo ng alagad, responsibilidad ng amo. Ginoong Wang, bakit niyo po ako pinapunta rito? May kailangan po ba kayo? Mayroon nga. Pero wag mag-alala, pagkatapos ng subasta. Magpapaliwanag ako sa iyo ng haapan. Maupo muna tayo. Matandang buhaya. Tara na Lolo. Sige na. Magandang araw sa lahat. Ako si Lin Ruchu. Ako ang Chief Auctioneer ng Qianshan Chamber of Commerce. Ang subastang ito ng mga batong Jedi ang aking pangangasiwaan. Naghahanap ng bagong bibiktimahin ang agimat ng pagtibok. Matagumpay na nakabi si Lin Ruchu. Mission. Tulungan si Lin Ruchu na kontrolin ang angkan Lin. Premyo sa pagkumpleto. Doblehin ang lahat ng katangian ng host. Parusa sa pag-abigo. Umurong ng 5 pulgada. Deadline, 30 araw. Nagsisimula na ang countdown. Bagong target na liligawan. Kapag di ko natapos to, mababawasan ako ng 5 pulgada. Day. 10 pulgada na lang matitira. Kahit pa malapit nang matapos ang misyon para kay Tita Bay. Bakit may bago na namang babaeng bibiktimahin? Anong ibig sabihin nito? Baka naman pinag-iisipan akong mag-isa lang. Bakit ba? Di ko siya kilala. Ah, nga pala, ang antas ng pagtibok ng puso. Kasalukuyang antas ng pagtibok ni Lin Ruchu. 6 na pupuntos. 6 na pupuntos. Ibig bang sabihin, kilala niya ako? Kuya Wei, kanina ka pa nakatingin sa kanya. Gusto mo ba siya? Tita Bay, ako. Ikaw lang naman ang gusto ko at saka gusto ko lang naman tingnan. Maya-maya may ilang hilaw na bato akong ibebenta, Tita Bay. Sa puso ko, ikaw ang pinakamaganda. Pwede bang humingi ng halik? Sige na, pinatawad na kita. Tita Bay, hindi ko inaasahang ako lang mag-isa sa buhay mo. Ang hiling ko lang, sana wag mo akong iwanan at pabayaan na lang. Hindi mangyayari yon. Ang una nating bagay na isusubasta, galing sa Pakant, Myanmar,
Sinuri ng ating mga eksperto sa hilaw na bato at malaki ang posibilidad na may mamahaling Jedi sa loob. Panimulang tawad, 500,000. Bawat tawad ay hindi bababa sa 50,000. Simulan na ang subasta. 550,000. Ginoong numero 17, 550,000. Mayroon pang tatawad. 600,000. Ginoong numero 24, 600,000. 700,000. Ginoong numero 15. 700,000. 750,000 sa nagkakataon. 750,000 sa ikatlong pagkakataon. Sold. Pangalawang bagay, 300,000. Ikatlong bagay, 500,000. 600,000. Sold. 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 Ang susunod ay ang panlabing-walong bagay. Ang pirasong ito ay mula sa lumang Haojiang. Sinuri ito ng ating grupo ng mga eksperto. At may mataas na sansang makuha ng napakalinaw na jade. Panimulang tawad, 400,000. Bawat tawad ay hindi bababa sa 50,000. Simulan na ang subasta. Punong-puno ng balat ng sawa ang hilaw na batong ito. At maningning ang disenyo. Sayang, kung walang mga lamat. Napakahalaga ng batong ito, magandang materyales. Ang mga lamat na yan, malamang na sadyang sinira ng tao. Dumiretso na tayo sa susunod na piraso. Huwag na tayong makasaya ng oras. Kitang-kita naman na walang kwenta ang pirasong ito. Wala ring bibili nito. 500,000. Ito ang pinili niyang ngay para sa akin. Sana lang, wala nang sumunod na tumawad. Binibining numero 66, 500,000. Mayroon pang gustong tumawad. Gaano nga ba talakamangha ang paningin ni Brother Yang? Makikita natin sa batong binibili ni Zian. Itong si Wang Ziyan. Hindi ba siya ang apo ni Wang Chanfeng? Bakit niya rin ipinabibili ang mga batong ito? Paano kung para lang pala, yan sa walang kwentang lalaki? Ngayon, siguradong malulugi sila, uwing luhaan. Dapat nilang malaman na ang hulang bato ay hindi para sa lahat. Yang tao, galing sa Angkan Wang, di ba? Ang apo ni Gurong Wang. Mukhang sa pagkakataong ito, pagsubok ito ni Gurong Wang para sa kanyang apo. Ang hula ko, mapapahiya lang ang dalagang ito kay Gurong Wang. Maya-maya, pag binasag ko na ang bato, makakabawi na ako. Yang Wei, mas mabuti sa'yo na maganda ang nakuha mong bato para sa akin. May jade yan sa loob. Kung hindi. 40, 50, 70 milyon, sold na yan. Kuya Wei, nasunod ko na lahat ng sinabi mo. Nabit ko na lahat ng bato. Di ka ba kinakabahan na baka matalo tayo? Buksan na natin lahat yan ngayon din. Binibining Wang, may naisip akong isang napakalaking plano. Gusto mo bang sumugal ng todo? Sa ngayon, may hawak ka pa sigurong 10 milyon. Papahiramin pa kita ng 10 milyon. Maya-maya, isasama natin yung kikitain natin sa mga batong to. Tapos sabay nating bibilihin ang isang malaking batong hilaw. Makikipagsabayan ka ba sa mga bigating yun para makuha ang mga susunod? Kakakwenta ko lang. Yung mga batong binili natin, pwede itong umabot ng mahigit 200 milyon ang halaga. Sage, dahil ganyan ang kumpiyansa mo, sasamahan kita. Kuya Wei, sana wag mo kong bigin. Tingnan nyo ang minala sa basurang bato. Pumapalo na. Pumapalo na. Sagana sa kinang pero, puro bitak. Maliit lang ang mapapakinabangan dito. Sundan niyo lang ang linya ko at tuloy ang hiwa. Mukhang hindi matanggap ng batang yan ang pagkatalo niya. Mapapahiya tuloy sa galit. Hala, Imperialong Verde. Ito ay mas lunsyan pa, too, kaysa sa ipinangsahod sa kinang asawa ko. Ikaw si Binibining Wang, tama? Bibigyan kita ng 20 milyon. Sinong ininsulto mo? Ang Jedi na to, 30 milyon man lang. Tingnan mo nga kung gaano ito kalaki. Diyos ko, sobrang swerte naman. Mula 500,000, naging milyon-milyon. Sigurado nang bubuti ang buhay. Anong gagawin natin ngayon? Benta na natin yan. Huwag mong ibigay ng mas mababa sa 70 milyon. Kailangan cash. Kapag nabenta natin to, mas mabilis nang mabebenta ang tatlo pa nating bato. Akala ko ba, naamoy mo, kung may Jedi sa loob ng bato? Bakit? Ang mga batong ito ay walang amoy. Don Yi. Hindi ko napansin ang mga naunang bato. 3 bises ko lang kaya to. Batang to, lalo akong nagkaka-interest sa'yo. Mga panauhin dahil sa pagbubukas. At para maging mas maganda ang inyong karanasan sa panunod, magpahinga muna tayo ng kalahating oras. Para sa inyong merienda at inumin. Ihi muna ako saglit. Sage. Bakit ang susunod kong target? Naliligawan ay itong si Lin Ruxuy. Ibig bang sabihin, may kakaiba sa kanya? Kakarating ko lang iniisip kung paano makikilala si Lin Ruxuy. At ano ba itong ginagawa niya ngayon? Oh, ate ganda, anong gagawin mo? Batang amo. Ganda. Namamalit mata kayata, nagkakamali ka ng tao. Hindi ako nagkakamali. Kayo po si Don Yang Wei. Batang amo,
Tulungan ninyo po akong kontrolin ang angkanlin. Ni hindi nga kita kilala, bakit kita tutulungan? Kahit na ngayon ay ikaw ang target. Naitinakda ng aking sistema, hindi talaga kita kilala dati, Ako ay tauhan ng inyong mga magulang. Sila po ang nagsabi sa akin na darating kayo sa subastahan ngayon. Ano? Wei, Ana. Anak, anong kailangan mo? Nandito kami ng daddy mo sa Bali. Bakasyon Ma, may kilala ba kayong? Isang Linruchu. Tauhan ni Linruksu. Oh, si Ruchu. Yan ang bago kong kinikilalang god sister. Pagkatapos nito, anak, alagaan mo ng mabuti itong bagong tita mo. Ha? Ay, naku, mamaya na nga. Pinapatawag na ako ng daddy mo para mag-surfing. Yan lang, babush na. Ma, pakinggan mo muna. God sister. Isa na namang tita. Itinuring ni Tita Bay ang sarili bilang matalik na kaibigan ni Mama. Ang demonito. Batang amo. Naniniwala na po ba kayo ngayon? Sandali, tinatawag mong amo ang mga magulang ko, pero ang pagkakaalala ko. Ordinaryong negosyante lang sina Mama at Papa. Ang amo at amang babae ay mga miyembro ng isang lihim na organisasyon. Nang walang permiso nila, wala akong pwedeng sabihin sa inyo. Akala ko isa lang akong ordinaryong estudyante sa kolehiyo ng bayan. Hindi ko alam na may ganitong espesyal na pagkakakilanlan ang mga magulang ko. Ibig bang sabihin ay madadamay ako sa mga internasyonal na gulo? At magsisimulang tahakin ang landas ng isang supremong dragon. Hanggat matulungan ako ng batang amo na mabawi ang angkanlin, Rotsu, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sandali, miss, makinig ka muna sa akin. Ako. Tumibok ang agimat, positibo 1-0 kay Linrotsu. Kasalukuyang tibok, 70. Gantimpala sa host, positibo 1-0 sa endurance stats. Endurance. Pinipilit ako ng agimat na to na maging isang babaero. Mga iginagalang na panauhin, siguradong alam na ninyo ang balita. Yung 4 na batong sinubukan ni Binibining 66 sa unang bahagi, lahat tumama sa hiyas. Ang mga bato naman sa ikalawang bahagi, galing lahat sa lumang kwari, garantisado ang kalidad. Ngayon, opisyal nang binuksan ang ikalawang bahagi ng subasta. Kuya Wei, bakit ang tagal mong nawala? Tita Bay, may sinagot lang po akong tawag. Miss Wang, yung batong numero 30 mamaya. Kahit anong presyo ang itawag ng iba, dagdagan mo lang. Okay. Sage, susunod, ang napakalaking batong numero 30. Panimulang tawad, 70 milyon. Bawat tawad, hindi bababa sa 1 milyon. Simulan na ang subasta. 75 milyon. 80 milyon. 70 milyon, kay Ginoong 6. 100 milyon. 100 milyon, kay Binibining 66. 100 milyon, unang tawag. 100 milyon, ikatlong tawag. Sold. Yang Wei, tinaya ko na sa'yo ito ngayon. Lahat ng baon kong pera. Ito talaga. Isang hakbang langit, isang hiwa impyerno. Hiwain na. Hiwain na. Mukhang peke na naman. Sayang, may mga bitak. May itim na usok pa sa gitna. Ang itim na usok na ito'y tumatagos na sa puso ng Jedi. Siya na ang Jedi na to. Donyi, parang may kakaiba. Bibilhin ito ng angkani sa halagang 300 milyon. Sos Mario Sep, talagang mayaman ang angkanye. Kung puputulin pa, posibleng lumabas ang napakagandang Jedi. Pero posibilidad lang iyon. Putulin mo pa tayo sa 3 kapat mula sa kanan. Ang lakas ng loob ng batang to. Hindi lang niya kinakalaban ang angkanyi, ni hindi man lang kumurap ng malugi sa 100 milyong hulang bato. Tingnan nga natin kung saan ta kumukuha ng yabang mo. Mayabang lang yang batang yan, sugarol lang siya. Kapag pinutol pa yan, wala nang halaga ang batong to. Kung tumama pa yan sa batong to, tiyak na munting bathala na siya. Tumama na naman siya. Tumaas ang halaga. Berling Kinang, nakakasilaw. Imperial Jedi na pinakamataas. Hindi. Ito ang pinakamahusay sa lahat. Ang galing talaga ng munting bathala. Walang makakapantay sa tapang at mata niya. Dahil sa hulang bato na to, magkakaroon ako. Ng 2 bilyong pisong cash flow. Nasa akin ang mata ng diwata. Ano ba ang dapat kong ikatakot? Hahaha. Batang hamog, bibilhin ito ng angkanya. Sa halagang 2 bilyong piso. 2 bilyon. Yang batang yan, binili ang batong yan ng 100 milyon. Sa isang iglap, 20 beses ang balik. Ang daming pera. Hindi ko na alam kung saan gagastusin.
Matalas ang mata ng binibini niya na to. Isang tinig pa lang alam na niya. Sa mga nandito, halos walang makakayang. Bilhin agad ang batong ito at binigay niya agad. Ang tamang presyo sa totoong halaga nito. Tita Bay, kung anong gusto mo, susundin kita. Alam mo naman, nasa angkanye pa ang ex mong asawa. Di ko akalain kahit sa ganitong oras. Naiisip pa rin ni Kuya Wei ang nararamdaman ko. Dagdag puntos para kay Bayuji, panandang pandagdag 5. Kasalukuyang puntos ng pagtibok, 75. Kuya Wei, Ikaw nasa ito. Akin yung sinakara. CJ, Bilhin ay maaari sa pero may kondisyon ako. Alam mo, simula ko ang bilhin ko. Ay ang donyi namin. Ang kapal mo talaga. Na makipagkondisyon sa donyi namin. Binibining ye, akala ko matalino ka. Sayang naman. Enoy akala ko matalino ka. Sayang naman. Nag-alaga ka lang ng asong puro tahol. Ikaw, Hindi na isang kondisyon ngayon yan. 2. sabihin mo. Una, kailangan ikaw ang kanya. Ang gumawa ng pendant at isang pulseras para sa akin. Dapat sa pinakapuso ng Jade yan kukunin. At wala akong tatawarin kahit piso. ano tong naririnig ko? Hindi lang siya tumawad. Pinapalamang niya pa ang angkanye at pinapayag sila sa mga kondisyon niya. Palitan natin ng tunay na bayani. Di ko kayang panoorin. Mamaya lang, pagpuputol-putulin na ni Binibining Ye yan. Hey! Sage, 7 araw, ihahandog na ang kanyi ang pulseras. Sa iyong mga kamay. Ang bilis, binibining ye. Sasabihin ko na ang pangalawa. Siya ang aso ng angkanye. Gusto mo siyang parusahan. Tuluyan na to. Kapag nagalit si Binibining Ye, yayanigin nito ang buong Metro Manila. Wala na ba kayong pakialam sa pagkatao ng mga harnyo? Ang lalaking to. Bago siya makulong, itinulak niya sa hagdan ang sarili niyang anak na babae. Dahil doon, naging baldado ang bata habang buhay. At hindi lang yan. Nilubog niya pati ang dating asawa niya sa napakalaking utang. Wala akong pakialam kung patuloy niyo siyang gagamitin o hindi ang kanya. Pero, binibining niya. Sa mga susunod na araw, ayoko nang makitang. Kaya pa ng lalaking itong tumayo. Ganoon pala yun. Hindi siya pinatay ni Don Yang. Bilang paggalang na rin sa akin. Mga tauhan. Binibining Ye, naninira lang yan. Huwag kayong maniwala diyan. Ikaw na walang hiyang bata. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Mamatay ka na. Papatayin kita. Binibining Ye, may nagawa naman ako para sa angkanye. Mukhang yung sinasabi ni Kuya Wei na dating asawa ni Liu Chengfeng ay ang babaeng nasa harap ko. Makakaasa ka. Ako mismo ang bahala kay Liu Chengfeng. Sisiguraduhin kung hinding-hindi na siya muling magpapakita sa'yo. Hindi maaari. Ang prinsesa ng underworld ng angkanye, si Yi Qianjing, ay pumayag sa kondisyon ng lalaking yon. Tita Bay. Yaw-yaw. May sasabihin ako sa inyo. Ang totoo, ang mga binti ni Yaw-yaw. Kaya kong gamutin to. Kuya Wei, seryoso ka ba? Huwag mo namang biruin si Tita Bai ng ganyan. Kuya Wei, kaya ko pa bang maglakad? Sige na, Kuya Wei, wag mo na akong lokohin. Tanggap ko na, hindi na to gagaling. Yaw-yaw. Kailan ka ba nagsinungaling ni Kuya Wei? Ma, may nararamdaman ako sa binti ko. Namamanhid, umiinit. Yaw-yaw. Ma, Matagal nang nasira ang binti ni Yaw-yaw. Baradong-barado na ang mga ugat. Para tuluyan itong bumaling. Kailangan pa ng ilang bihirang halaman. Ang buong gamutan. Mga 3 buwan pa siguro. Kuya Wei. Malapit na ang pasukan. Ayoko nang pumasok ng kolehiyo na naka-wheelchair. Huwag kang mag-alala, Yaw-yaw, pangako ni Kuya Wei. Sa taong ito, sarili mong mga paa ang gagamitin mo papasok ng eskwela. Sage, Si Kuya Wei ay regalo sa akin ng langit. pagbati, tagapagdala. 10% sa tibok ng puso. Premyo, isang karagdagang puso. Dagdag espasyo. Premyo, 10x lakas sa lahat ng katangian. Ito na ba ang epekto ng 10 ulit na pagpapalakas? Pakiramdam ko, kaya kong suntukin ang mundo. Tita Bay, oras na para singilin natin ang utang ng hayop mong ex-asawa. Kuya Wei, napaka-peligroso ng mga taong iyan. Sa tingin ko, pag-isipan pa natin to ng mabuti. Relax ka lang, Tita Bay. Para sa akin na yon. Ganyan kasimple ang bagay na yan.
Madali lang yan. Manalo man o matalo, may pared envelope mamayang gabi. Kuya, may asikasuhin lang akong importante. Aba, hindi ba't ito ang napakagandang si Tita Bay? Bakit? Handa na ba ang pera mo? Nga pala, kalimutan na natin ang pera. Walang problema kung ayaw mong magbayad. Kung ibayad mo lang yung malulusog mong katawan. Matagal ko nang kinansela ang interes mo. Kalbo kang walang hiya ka. Pikon na ako sa'yo. Sino ka ba, ha? Nagpapabibo ka sa harap ng magandang babae? Mga kasama. Hoy, huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa'yo, may mataas akong koneksyon. Ang boss ko ay si ikalawang binibining Yichan. Kung gagalitin mo ako, ginagalit mo ang buong angkanye. Akalabanin mo ang buong underworld ng Metro Manila. Yixian. Akala ko kung sino lang. Sige, tawagan mo. Papuntahin mo siya rito. Tingnan natin kung makangahas siyang galawin ako. Baka siya pa nga. Ang yumuko at gumalang sa akin bilang Donyang. Palaka ka lang sa maliit na balon. Malapit ka nang mamatay, nagyayabang ka pa. Alam mo ba kung sinong nilalabanan mo? Isang salita niya lang. Mawawala ka na sa mapa ng Metro Manila. Tatawagin kang Donyang, nasisiraan ka na yata ng bait. Aba, maghintay ka lang. Bosye, may nakatagpo akong alamang na walang pakundangan dito sa lugar namin. Pinalo niya ang mga tauhan ko, at wala man lang respeto sa pangalan mo. Sige, naintindihan ko. Papunta na ako. Patay kang bata ka. Darating na si Donnie. Payo ko, lumuhod ka na diyan at sumamba sa akin. Baka sakaling makiusap pa ako para sa'yo mamaya. At gawing mabilis na lang ang pagkamatay mo. Sinong walang hiya ang nanggugulo sa teritoryo ko? Donnie, siya po. Ang lalaking yan ang nanggugulo. Donyang, pasensya na. Naganda bulag-bulagan ang tauhan ko. Saan ka ba nila na-offend? Donyang? Tinawag siyang Donyang ni Donnie? Impossible to. Sa totoo lang. Yung dating asawa ni Tita Bay, ginamit ang pangalan ni Tita Bay para mangutang dito. Kaya naparito ako para magbayad. Kaya nga lang nakita mo na. Binibiningi. Sa tingin mo, dapat ko pa bang bayaran ito o hindi na? Dalhin mo sa akin ang kontrata. Sunugin mo yan. ₱5 milyon ang SEC para kina Donyang at Binibining Bay bilang daños perjuicios. Maawa ka, Donnie. Donnie. Basura. Dungisan ang pangalan ng angkanyi. Habulin a parusahan. Maawa ka, Donnie. Donnie. Donnie, patawad. Donnie. Donnie, patawad po. Donnie. Donyang, bilang pagbabawi, ang angkanyi ay magkakaroon na medical na simposyum sa loob ng 3 araw. Imitado ka. Kahit wala kang alam sa medisina, masaya na ring makisali. Ang kanya, nag-imbita kayo ng naparaming kilang doktor. Para magtipon-tipon dito. Wala ba kayong malaking premyo? Ang magwawagi ay makakatanggap ng 100 taong gulang na ubas ng dragon. Ubas ng dragon? Yan mismo ang halamang gamot para sa pinsala sa binti ni Yao Yao. Kaya naman pala, pupunta ako sa simposyum na to. Grabe ang impluensya ng angkanye. Nakuha nilang imbitahin ng lahat ng ito. Kung hindi ako nagkakamali, lahat sila ay mga kilalang doktor sa iba't ibang panig. Siya na ba si Wang Zian ng pangunahing pamilya? Bata pa pero ang galing. At bakit hindi? Ang kanilang pamilyang Wang. Sabay na magaling sa medisina at pagtatasa ng antigo. Dalawahang pamana. Si Wang Zian sa kanilang angkan. Siya ang pinakamakinang na henyo. Tama, pati ang mga veteranong albularyo. Magalang na magalang sa kanya. At bakit na ba? Kasi ang galing niya talaga sa medisina. Sadyang napakahusay. Hindi ko akalain na ang mayabang na dalagang ito ay ganyan pala ka-espesyal.
Nakita mo siya naghahanap sa mo yan. Pinipili ang pagbubuklod ng isang karagdagang target ng agimat ng pagtibok. Wang Jian. Matagal ko na siyang kilala ah. Bakit ngayon lang siya ibinubuklod? Binubuklod na ang target ng puso. Matagumpay na pagkakabuklod. Tulungan si Wang Zian na mapag-aralan. Ang nawalang sining, karayom ng hiwaga. Kasalukuyang halaga ng tibok, 60 puntos. Natitirang oras, 30 araw. Kung mabigo, iksi ng 5 pulgada. Nakamit na kasanayan. Iiksi na naman ng 5 pulgada. Tinalo na naman ako ng sirang sistema na to. At bakit biglang nasa 6 na pupuntos ang halaga ng tibok? Hindi ba't naiirita siya sa akin? Suplada sa labas, pero gusto ako. Sistema, yung sinabi mong dagdag na slot bilang reward. Bitag lang talaga ito. Ang misyon kay Linroxo ay bigo. Iksi ng 5 pulgada. Ang misyon naman kay Wang Jian, bigo rin. Iksi ulit ng 5 pulgada. Paano kung pareho silang pumalpak? E di 5 pulgada na lang ang ititira sa akin. Hindi ito patas. Natukoy na ang host ay sabay na nagsasagawa ng 2 misyong napakahirap bilang kompensasyon. Lahat ng reward ay dodoblehin habang tumatakbo ang misyon. Yan, ayos yan. Ang kanyi, si Yetzian ay naririto. Maraming salamat sa inyong pagdalo, mga iginagalang na eksperto sa medisina. Sa pagpunta ninyo sa Medical Symposium ng Angkanyi, ang paksa ngayong araw ay ang paggagamot sa aking lolo. Maupo na po kayong lahat, pakiusap. Noong kabataan niya, nag-ensayo si lolo ng martial arts. Malubhang sugat noon. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakagamot. Ngayong araw, kung sino man sa inyong mga batikang doktor, ang makapagbibigay ng pinakamahusay na treatment plan. Ang ipinangakong ubas ng dragon ng Angkanyi ay buong pusong ibibigay namin. Binibiningi. Ang pinsala ni Donnie ay nasa kaloob-looban ng kanyang mga ugat. Mahirap itong abutin ng ordinaryong gamot. Ang panukala ko ay gumamit ng mga pambihirang sangkap, kasama ang eksklusibong 7 stars life-extending needles ng Angkanwang, para dahan-dahang patatagin ang kanyang katawan. Hindi man ito tuluyang gumaling, sapat na ito para mapigilan ang sakit, at bigyan si Donnie ng karagdagang 3 taong buhay. Tunay ngang tagapagmana ng Angkanwang. Napakahusay ng planong iyan. Ito na rin ang pinakamainam na solusyon sa ngayon. 3 taong extension. Isang himala na rin sa medisina yan. 3 taon lang. Sintomas lang yan. Yang Wei, ala ka namang alam sa medisina, at nagkakalat na pa riyan ng kahibangan. Ang sakit ni Donnie, kahit ang mga veterano ay walang nagawa. Ang plano ko na ang pinakasukdulan. Sino ka para sabihin kaya mong gamutin yan? Isang insulto ito. Sa aming lahat na nanditong mga manggagamot. Abay syempre, dahil ang galing ko sa medisina ay mas mataas. Kaysa sa lahat ng nandito. Kung hindi ka naniniwala, magpustahan tayo ha? Kung mapagaling ko si Donnie, aminin mong wala sila. At bukod pa roon, mas akin bilang iguro. Ikaw. CJ, pumapayag ako. Pero kung matalo ka, gusto kong lumuhod ka agad dito, sa harap naming lahat na manggagamot, at humingi ng tawad. Batang walang modo. Sobrang yabang mo. Wala kang karapatang magsalita dito. Kung kaya mo siyang pagalingin, kaming mga veterano ay sasama sa'yo at tatawagin kitang guro. Tama na, tama na. Bakit ko naman gustuhin maging estudyante? Ang mga tulad ninyong mga hukluban, di pa ba sapat ang ingay sa bahay ko? Pero, magandang estudyante hindi masama yan. Ikaw, nakakainis kang lalaki ka. Pero, bakit pakiramdam ko, may kakaibang dating siya. Nakakainis. Tumaas ng 10 ang pagnanais ni Wang Zian. Kasalukuyang pagnanais, 70. Gantimpala sa host, pag-angat ng kakayahan. Lolo ng karyat, pinakamataas. Nabuksan ang 300 at 60 pressure points. Nag-level up ang aking martial arts. Itong mayabang na dalagang ito, kaya niyang paramihin ang pagnanais ko. Nakakatuwa. O sige, simulan na natin. Tay, relax lang kayo. Matatapos din ito agad. Anong klaseng paraan yan? Magulo at walang sistema. Nagbibiro lang yan. Sa tingin ko, hindi siya nanggagamot. Nagpapalabas lang yan ng mahika. Nagpapapansin lang. Ikalawang binibiningi. Hindi pwedeng paglaruan ang katawan ng matanda ng ganitong klase ng tao. Zian, nakikilala mo ba ang paraan ng pagtusok na ito?
itong pamamaraan. Parang dragon ang galaw, 8 bahagi ang tusok. Ito ay tama. Ito ang banal na turok ng langit. Nakasulat ito sa lumang aklat ng Angkanwang. Isang walang kapantay na sining na nawala na. Paano niya nalaman? Banal na turok ng langit. Bilang doktor, di ko kayang panoorin ang peking albularyo na ito. Napahirapan ang pasyente. Hoy, bata, tigilan mo yan. Huwag mong gambalain. Kung hindi, ikaw ang magiging pinakamalaking makasalanan. Kung hindi mo maintindihan. Ito, Hindi ibig sabihin nun ay nagpapalusot lang siya. Ang turok niyang iyan, tinatawag na nagkukubling dragon sa kailaliman. Gigisingin ang potensyal ng katawan at palakasin ang pundasyon. Ang pagsisisi ng nagmamalaking dragon ay gumagamit ng kisa karayom. Binubuksan nito ang mga badong meridiano. Hindi ito salamangka, mga kaibigan. Isa itong mahiwagang sining na medisina na lampas sa karaniwang kakayahan. aba, hindi ko masasabing mali ka. Mukhang may napupulot ng ang saysay ang matandang ito. Sa sinabi ni Binibining Wang, mukhang itong binatang ito, mahusay na manggagamot, magulo ang kaayom sa umpisa. Pero umaayon sa batas ng kalangitan. Nakakawili at kahangahangang pagmasdan. Bumalik ang banal na karayom. Hindi ko ito palalampasin. Kailangan kong maging estudyante ni Kuya Wei. Aral ko ang banal na kayo ng langit. Para muling ibalik ang dangal ng Angkanwang. Wang Xian, halaga ng pagtibok positibo, 1-0. Halaga, 80. Gantimpala, pag-upgrade ng kakayahan. Mata ng ibong Adarna. Tay, ayos na po. Subukan yung gumalaw-galaw. Apo. Gumaling. Ang matinding sugat ko ng ilang dekada ay gumaling. Talagang nagamot mo. Isa itong milagro sa medisina. Tama, isang milagro. Donyang, utang namin ang aming buhay. Hindi namin ito malilimutan. Ito ang ipinangakong ubas ng dragon na 100 taon na mula sa aming angkan. Pakiusap, tanggapin mo ito. May pabaon kaming pasasalamat. Ginseng na 100 taon, Hishaw Wu, sa Shurya mula sa kabundukan. Dagdag pa, sek ng 100 milyon. Maliit na bagay lamang. Guro, Tama na yan, umuwi na tayo. Yang galing mo sa medisina. Talagang kailangan kong turuan ka ng masinsinan. Ngayong nakuha ko na ang mga halamang gamot at bayad mula sa angkanye. At tinanggap ko pa si Wang Xian bilang estudyante. Panalo ako sa magkabilang panig. Xian, kabisado mo na ang karayom. Sakto lang. Tulungan mo si Yao Yao sa huling pag-ayos. Tulungan mo siyang buksan ang mga ugat sa kanyang mga binti. Feel 2. Liang Q. Sige na, Yao Yao, tumayo ka at maglakad-lakad. Ma, Kuya Wei, nakatayo talaga ako. Kuya Wei, salamat. Nakatayo na talaga ako. Nakakalakad na ako. Ito namang si Tanga. Guro, hindi ko kayo binigo. Ang kalayom ng makalangit na pamana. Halos ganap ko ng napag-aralan. Magaling. Umaasang sitibo, 1-0 ang halaga ng pagtibok ni Wang Xian. Intig, 90.
Gantimpala, upgrade, pananakot ng banal na dragon. Kuya Wei, ang pakiramdam ko ngayon, parang panaginip ang lahat. Kuya Wei, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng isang tahanan. Ang sarap na nandyan ka. Ayos lang, ito ang dapat kong gawin. Bini-bini. Kailangan ko ang tulong mo, ang angkanlin. Ang angkanlin ay bukas na. I-anunsyo na ang bagong pinuno ng pamilya. Kung gayon, ito na pala ang alas ni Lin Ruoxue. Kaya pala umalis ka ng ilang araw sa labas ng lungsod. Para lang sa lalaking iyon sa labas. Ang lalaking iyon sa labas ay ang dating live-in partner ng stepmother ko, pero hindi sila kasal. Inimbestigahan ko, at ang panahon ng pagsasama nila ay eksaktong 1 taon bago ipinanganak ang panganay kong kapatid. Kaya sa tingin mo, siya ang tunay na ama ng panganay mong kapatid. At balak mo siyang dalhin sa family meeting bilang testigo. Ito ang pinakasimpleng paraan. Ay hindi papayag na mapunta sa kamay ng isang tagalabas ang angkanlin. Kung ganoon, naisip mo ba kung bakit ganito ang pagkakataon? Bukas na ang family meeting, saka mo pa lang siya nahanap ngayon? Bilang ate, hindi ako alis. Nang ganoong kalaking butas sa plano. Patibong ba ito ng at ko? Bini-bini, wala na akong panahon para magdalawang isip pa. Kailangan ko muna siyang dalhin dito bilang huling alas. Kung ganoon, itong alas mo ay hindi na magagamit. Anong ibig mong sabihin? Kanina, pagpasok ko pa lang, nakita ko na agad. Nakapon na siya. Ibig sabihin, kapon parang mga yunot noong unang panahon. Ano? Nagdala ka ng kapon sa family meeting. Magiging katatawanan lang tayo nito. Kinapon na pala siya. Paano na ito? Relax ka lang. Dahil humingi ka ng tulong sa akin. Ako na ang bahala rito. Kung siya nga talaga. Ang ama ni Lin Hao. May paraan ako para paaminin siya. Pero bago yon, kailangan mong kumuha ng DNA test para sa akin. Anong ibig mong sabihin, batang amo? Diyos ko, Roxu. Hindi ba masyado kang atat dyan? Okay lang namang magkagusto, pero... Roxu. Tapusin muna natin ang mahalagang bagay na ito. Batang amo. Huwag mong sabihin tulad ka rin ng lalaking yun sa labas. Hindi ka ba tunay na lalaki? Ano ang sinabi mo? Batang amo. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Lin Ruoxu. Sa wakas dumating ka rin. Akala ko hindi ka naabot. Siya si Linyaki, nag-isang anak ng tita ko. Simula pagkabata, sunod-sunuran na yan kay Lin Hao. Napakarami na niyang sakit ng ulo na binigay sa akin. Ito'y talagang nakakaintriga. Sa hitsura pa lang, halatang laspag na sa bisyo. Huwag magpapadala sa itsura. Aba, itong pinsan mo, hindi ba kasal na? Hindi pa, sabi kasi ni tita napaka-arte at mahinhin daw niyan. Takot lumapit, pero gulo sa likod. Sira ulo. Hoy, titig agad, bastos ka. Yang nakapikit na nagtutulog-tulugan diyan, ano ka ba? Basura. Ang lakas ng loob mong pumunta sa ancestral hall namin mga Lin. At ikaw, Lin Ruoxu, kung sino-sino na lang talaga ang dinadala mo dito. Buti hindi sa'yo ang Lin, kundi susumpain ka. Tama na yan. Sino yung minumura mong basura? Ikaw yung minumura ko, basura. Ah, na. Yang basurang yan, ako talaga ang minumura. Aba, kakaiba kang tawa. Bakit basura ang pangalan mo? Yung tipong galing sa kusina. O yung galing sa kubeta. Sino ba kasi yan? Ang tapang-tapang sumagot kay Miss Yaki? Malamang inimbitahan yan ni Ruotsue. Ay, magiging masaya to, hoy. Lumayo tayo dito. Minumura mo ako. Anong ako? Wag umasta, umuwi ka na. Nag-aaksaya ka lang ng hangin sa mundo. Bawal ang manggulo sa ancestral hall ng Angkan Lin. Mga tanod ng pamilya Lin. Hulihin niyo siya. Sakto, gusto ko rin mag-unat ng buto. Tama na. Si Donyang ay aking inanyayahang bisita. Ang mang-ahas sa harap ng bisita ay kahihiyan ng Angkan Lin. Bisita. Lin Ruoxue, pagpupulong ito ng Angkan Lin ngayon.
Nagdala ka ng tagalabas. May karapatan ba siya? Ito. Nagkahulugan kami ni Roxy sa unang tingin. Nagkasundo na kaming magpakasal. Sa Turinan. Kailangan mo akong tawagin kuya. Na pala. Ayoko rin namang magkaroon ng isang kapatid na basura ang tawag. Pagtibok ng puso ni Linrox, positibo, 1-0. Kasalukuyang pagtibok, 80 puntos. Gantimpala, positibo, 1-0 puntos ng karisma. Paano nangyari ito? Totoo ba? Ikalawang binibini, kailan ka pa nagkanobyo? Ang pogi nga niya. Tama, sobrang pogi. Siguro siya ay isang don mula sa ibang angkan. Kahit ganyan, hindi pa kayo kasal. Kahit gwapo siya, isang ordinaryong tao lang siyang walang kapangyarihan. Anong karapatan niyang pumasok sa ating angkan? Isa lang siyang lalaking mukhang binabayaran na inuwi ni Ruotsu. Ginagamit mo lang siya para makaganti. Tigilan mo ko. Walang kapangyarihan. Noon, kung hindi dahil sa ina, wala na sanang angkalin. Talagang nakalimutan na ng mga kabataan ang angas na ang kanyang. Hanggat nasa tabi ko siya, siya ang kapangyarihan. At ika naman, kapag wala ka sa angkalin, isa kang basura. Sabihin mo sa nasa likod mo, kung gusto niya ang posisyong pinuno, harapin niya ako ng personal. Kung hindi, lumayas siya. Magaling ang sinabi mo. Ang aking paggalang, kuya. May killer instinct ang taong ito, may halong inggit. Ganyan pa rin ang astig mong tindig, mahal kong kapatid. Huwag mo akong tawaging kapatid. Hindi ka karapat-dapat. Mukhang may hindi pagkakaintindihan ang kapatid ko sa akin. Sage. Sa tingin ko magbabago na ang isip mo. Ganoon ba? Siguradong sigurado ka. Sige, abangan na lang natin. Hindi ka man lang makapagsalita ng diretso. Ano kayang gampanan ang mabigat na responsibilidad na yan sa hinaharap? Kuya Hao. Marami sa kanyang matatanda sa pamilya ay nagdududa sa kanyang pagkakakilanlan. Kapag nalaman ko na isang babae, siya at ang kanyang ina, at nagpakilalang siya raw ang itinatagong kerida ni Itay sa labas. Masyadong suspetsoso ang timing. Tingnan mo si Itay. Noon pa man, halatang halata na hindi naman talaga sila kilala nito. Sa likod nito, sigurado akong si Zhao yung nasa likod ng kalokohang to. Tama. Sa mga nakalipas na taon, kung hindi lang sana humina ang katawan ni Zhao at nawalan siya ng ganap na kontrol. Malamang hindi na ako umabot sa ganitong edad. Ruoksu. Ngayon bang lolo ng karate ang inyong angkan? Wala po. Mga magagaling lang na mandirigma, pero malapit na ring mag-level up. Kakaiba. May mali. Kanina, mula sa likod ng Ancestral Hall. Nakaramdam ako ng mahina pero napakadalisay na vital energy. Totoong masterful to ang pamilya Lin, talaga alam kung paano panatilihin ang mga lihim nito. Magbigay galang sa pinuno ng angkan. Sila ang lola at ama ni Lin Ruoxu. Mukhang napakahina nila. Sige, magsitayo na kayo. Mahal na biyanan, may isang estrangherong nakapasok dito, at hindi man lang nagbibigay galang sa inyo. Iminumungkahi ko. Napalayasin agad siya ng mga gwardiya. EMEA, isang mangmang. Hindi mo ba alam na ang lumang taisyan ay pinahalagahan ng karapatan sa higit sa lahat upang matugunan siya at hindi magbayad ng iyong respeto? Nagmamakaawa ka na talagang mapahamak. Tingnan natin kung paano ka sasaluhin ni Lin Ruoxu dito. Mahal kong kapatid, napakatanga ng dala mong tao. Kapag namamana ko ang ulo ng pamilya, tiyakin ko na ang brat na ito ay crippled. At ikaw naman, magiging isa kang magandang ibong nakakulong sa hawla. Walang hanggang nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Wala kayong modo. Hindi ka dapat na pumasok sa aming ancestral hall. Nok sa kanya. Pamilya? Ano ang sa tingin niya? Mawala. Lola, hindi siya yuyuko sa'yo. At saka, wala ka ring lakas ng loob na pagyukuin siya. Sobra ka na. Lin Ruoxu, alam mo ba ang pinagsasabi mo? Respeto sa biyenan, tapos di karapat-dapat. Ang apelido niya ay Yang. Tama, hinala ko, may tinatago sila. Ano naman kung yan ang apelido niya? Yan kanyang ba sa Metro Manila? Makinig ka, ito ang pamilya Lin. Kung dragon ka man, magpakababa ka. Kahit tigre ka pa, dapa ka rito. Tumahimik ka, Lola. Yaki, bumalik ka rito. Kamukha niya. 20 taon na. Isang babaeng tila diwata ang bumaba at sumagip sa aming angkan. Iniligtas niya ang mag-inang Ruoxu. Yang ang asawa. Itong binata.
Halos 70% ang pagkakahawig niya sa babaeng yun. Anak ka pala ng tagapagligtas. May sakit ako. Patawad sa aking kawalan ng galang. Noong nagagulo ang angkan noon, pala ako. Ano ba talaga ang pakialam ng lalaking tong siyang nato? Bakit ganyan na lang ang takot at pag-ingat ni Lola sa kanya? Itong lakas ng dugo sigla. Matanda, malakas pa kayo. Sa inyong anak na sutil na yan. Biro mo. Kalahati nasa hukay na. Walang dalang si Yaki. Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Bakit naman ang nakatatanda pa ang magsusori para sa nakababata? Kung gusto niyang mag-sorry, siya mismo ang lumapit dito. Sino ka anak ng lima? Ang ipinangkulam mo kay Lola, hindi ako hihingi sa'yo ng tawad. Tama rin naman ang sinabi mo. Ang paghingi mo ng tawad sa akin. Ay talagang. Narinig mo ba yun? Yung lalaking dinala mo, buwag na. Hangal na bata. Habang lalong ganyan si Yang Wei, lalo lang lalala ang magiging kapahamakan mo. Ang bastos humingi ng tawad sa akin. Medyo natatakot akong mahawa kung anong sakit. Anong sinabi mo? Hinahila ang iyong Lola. Bakit mo lang yung anak mo? Tato at butas sa braso. Nga. May naramdaman din ako sa kanya, 7 hanggang 8 uri ng lakas ng yang. Isang buwan, 7 hanggang 8 lalaki. Kung di bastos, ano? Ang bait nyo. Napakabait nga. Hindi ba ito bastos? Ang bait-bait ng prinsesa nyo. Ang sungit pa talaga. Sabihin mo kay inay, totoo ba ang sinasabi niya? Kung sinisiraan ka lang niya, ipaglalaban kita, inay. Nay, hindi ako pwedeng umamin. Hindi niya ako kayang hubaran, di ba? Wala akong ginawa. Matandang tagapangalaga. Narinig mo mismo. Hayagan niyang sinisira ang dangal ng anak ko. Pag kumalat to, wasak na ang buhay ni Yaki. Agalang-galang na panauhin. May ebidensya ka ba? Alam mo sa sarili mo ang totoo, huwag kang plastic dyan. Ile. Ano ba yan? Kailangan ba talagang ipamukha ng pamilya Lin sa harap ng mga bata? Ang kapangyarihan ng pinuno ng pamilya. Ako. Aray, Anong gagawin mo? Nasaan na ang mga tanod ng pamilya Lin? Nay. Paano nangyari ito? Nasaan ang mga bodyguard ko? Yung mga report araw-araw. May sadyang nagtatago nito sa akin. Nay, pinapalo mo ko. Laking kabiguan mo. Tama na. Di ka pa ba nakukontento sa kahihiyang dulot mo? Lin Meng, kayong tatlo, humingi kayo ng kawad kung hindi sususpinihin ko kayo. Sa loob ng pamilya Lin. Lumuhod. Pasensya na sa kamangmangan ng anak ko. Nasaktan ka niya, kaya sana. Don Lin, ikaw naman. Sabihin mo sa akin, dapat ko ba silang patawarin? Hahaha. Don Lin, trip ko lang talagang sampalin ka. Huwag ka magalit ha. Nagpapatiwakal ka na ba? Panauhin, nalabas mo na ang galit mo, nasampal mo na rin. Ngayon ay pagtitipon ng pamilya Lin, maawa ka. Bigyan mo naman ako ng respeto. CJ, bibigyan kita ng konting respeto. Kayo, bigyan ninyo ng upuan ang panauhin. Huwag na. Hindi ako sanay sa mga upuan ng pamilya Lin. Tatayo na lang ako sa likod ng faience ko. Tama, sabi ni Mama, si Roxu ang faience ko. May problema ba? Ruotsui, totoo ba to? Buti naman. Itong lason, kapareho ng nasa katawan ng ina ni Roxu. Inay, dahil may mga bisita tayo ngayon. Yung napag-usapan natin dati, pwedeng bukas na lang muna? Hindi pwede. Lola, mas mabuti ngayon na ipahayag yan. Huwag ninyong kalimutan. Kapag nag-asawa ang kapatid ko, baka hindi na ang apelido ng angkan natin. Lin Hao, tumigil ka sa pagkapaligoy-ligoy. Sino ang susunod na pinuno? Ipinapasa sa'yo. Hindi ako papayag. Lola, ang namumuno sa angkan Lin, dapat ang may pinakamalakas na kakayahan. Saan ba ako nagkukulang kumpara kay Lin Hao? Dahil lang bababae ako, ang angkan Lin, hindi pa pinamunuan ng babae. Sisirain ang tradisyon. Tradisyon, itong tinatawag ninyong tradisyon, ay ipapasa ang angkan sa kanya. Ni hindi pa nga tayo sigurado kung tunay siyang Lin. Isang tagalabas? Ibig sabihin, hindi tunay na anak ng pinuno si Don? Hindi ko alam. Sa tono ng ikalawang binibini.
Parang totoo yan. Tumahimik ang lahat. Kaya pala dito naghihintay ang bruhang to. Ginagamit siya para takutin ako. Kailan pa siya natutong gumawa ng ganitong pakana? Ruotsu, dapat may ebidensya ang mga sinasabi mo. Ebidensya. Meron ako. Pero, kailangan nating ipatawag ang babaeng yon at magharap-harap tayo. Ayusin mo yung bibig mo. Siya na mismo ang umamin na babae siya ng pinuno. Eh, di yun na yon? May problema ba kung tawagin ko siyang babae? Ipatawag mo ang babaeng yon. Ikaw, ano yang ikaw mo? Ako pa rin ang kasalukuyang pinuno ng Angkanlin sa ngayon. Ako pa rin ang masusunod. Tinatawag ako ng puno ng angkan, mukhang Howard. Pagkapuno mo, bibigyan mo na ako ng kapangyarihan. Dumating na rin ang swerte. Howard, sinong sumakit sa'yo? Anak ko. Ina, okay lang ako. Pagpupugay, inang biyanan. Pasensya na, nadala ako ng emosyon kay Howard. Hindi Bel, tatanungin kita. Kaya mo bang harapin ng harapan ang testigong dala ni Ruotsu? Malinis ang konsensya naming dalawa ni Howard. Syempre kaya. Pero, kapag napatunayan na si Howard ay tunay na dugo ng Angkanlin, lahat ng paninira at pagdurusa naming mag-ina, ano ng kapalit? Kung si Lin Hao nga ay totoong taga-Angkanlin, kusa akong lalayas sa angkan, walang dadalhin kahit piso. Ruotsu, Yan lang, hindi sapat. Anong ibig mong sabihin? Anina, ikaw at ang nobyo mo'y siniraan ako. Tinawag akong isang babae lang. Lin Ruotsu, paalala ko lang, nakatatanda mo ako. Nakatatanda, hindi ka karapat-dapat. Tama na. Ang dangal at hiya ay para lang sa mga tao. Hindi ka kwalipikado. Ikaw yung nobyo niya. Mukha, ayos naman. Ganito na lang, kapag napatunayan na si Howard ay tunay na dugo ng Angkanlin, magsisilbi ka sa akin ng 1 buwan, at lahat ng alitan natin. Tapos na, si Ruotsu naman, hindi na kailangang lumayas. Ano? Nagkakagusto ka sa akin? Ate, ang daming nakatingin. Pero, itong si Zhao Yu kahit magsi-50 na. May dating pa rin ang galing mag-alaga ng sarili, aminin ko. Sige, pumapayag ako. Sige, ilabas mo na ang lalaking yan at harapin ko siya ng harapan. Ang bata-bata pa ng dalawang to, mabuti na rin. Matagal nang pinapunta ni Howard ang mga tauhan niya. Operahin na natin siya. Para tuluyang patayin ang pag-asa ng babaeng yan, itong Angkanlin, malapit nang mapasakamay naming mga Zhao. Lin Pingxi, magkakilala tayo. Di mas madali. Magkakilala lang kami, walang anumang relasyon. Kung may relasyon o wala, malalaman natin sa isang saglit. Tanungin kita, anong relasyon mo sa mag-inang nasa harap mo? sila, asawa ko't anak. Totoo pala, ang panganay na tagapagmana, hindi pala anak ng padre de pamilya. Pero, tingnan nyo ang mag-inang Zhao Yu. Bakit parang hindi man lang ninenervyos? Aba, nakangiti pa sila. Haha, Lin Ruotsu. Kinalatag mo ang dati kong kalaro noong bata para siraan ako. Sayang, mali ang pinaggataniman mo ng bala. Itong si Lin Pingxi, na aksidente noong bata pa, hindi na makakayang bumayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano magiging asawa ko ang isang lalaking hindi na makabayo? At paano pa siya makakabuntis? Sa susunod na hahanap ka ng keking testigo, siguraduhin mo munang mag-imbestiga. Paano paniniwalaan ng lahat ang isang kinapon mong eunuko? Yunuko, wala na palang pagkalalaki ang lalaking yun. Mukhang, peking testigo nga nadala ng unang binibini. Yunuko pala. Kung gayon, asabwat ka rin ba dito? Matagal na naming inasahan ang ganyang pakulo nyo. Lin Pingxi, hindi ko alam kung magkanong ibinayad sa'yo ni Lin Ruotsu. Umamin ka na. Kung hindi, Zhao Yu, wala akong tinanggap ni Bisong Danyos mula sa ikalawang binibini. Si Linhi ay anak mo. Mabuti na lang at pinaalalahanan ako ni Yang Wei noong una pa. sigurado na kaso namin ngayon. Inang, ang isang to ay nalinlang kaya't kami pa ang pinagbibintangan. Humihiling ako na suriin ang kanyang pagkatao. Kung mapatunayan siya ay isang eunuko, malalaman ninyo ang totoo. Gusto niyang makita, Eddie. Panoorin niya. Utangina, wala nga. Kaya pala walang bigote at ang kinis ng bala. Ano ba yan? Mukhang napagbintangan lang si Don. Sobra naman si ikalawang binibiningi. Kuya pa rin niya yun. Oh, 8 Mingyu, wala ka na bang masasabi? Kung mag-imbento ka ng paninira sa akin,
Bonso, humanap ka naman ng lalaking kumpleto. Ugi, oras na para gampanan mo ang usapan natin. Ang tibay ng sombrero mo, Di matanggal-tanggal. Sandali. Sinong nagsabing hindi pwedeng makaanak ang eunuko? Paano? Gamit ang bibig. Paano kung bago siya maging eunuko? May anak na siya. Si Linhao, anak ng yunukong yun? Impossible. Pek, yang ebidensya mo. Ni hindi mo nahawakan ang katawan ko. Paano mo nakuha ang sample ko? Tama na. Kaysa sa nanay mo, mas simpleng tapusin ang tatay mo, di ba? Hindi pala tunay na anak ng amo si Linhao? Kampon ko pa naman siya. Ano ba talaga ang plano ng mag-ina? Agawin ang buong angkanlin? Muntik ko nang mapagbintangan si ikalawang binibini. Dapat akong mamatay. Talo ka na. Isang babaeng ubod ng bait, isang lalaking ubod ng kogi. Nagpanggap bilang tagapagmana ng angkanlin. Dapat kontento na kayo. Lahat pig. Ahit yang test results. Huwad. Kayo lahat to. Isang pambihirang bihasang mandirigma. Ikaw yung master na napulbos noon ang mga ugat pandigma, ano? Zauke, Nasa tuktok ng kare 2. ang abilidad na bigay ng aking agimat, dapat walang tatalo dito. Gumagana ng aking pangyarihan. 100 at walang pupuntos ng enerhiya ang nagliliyaw sa akin, samantalang siya 100 at 4 na kulang. Huli ka sa akin. Mga tauhan, harangin niyo sila. Utos ng binibini ay batas ko. Makahuli kay Linhao, may 100 metrong lupa. Zhao Yu, Chen Hao, kayong dalawa, puro kasamaan ang ginawa. Nilaso ng ina ko at gusto pa akong palayasin sa angkanlin. Ngayon na ang araw ng kamatayan niyo. Huwag kang lalapit. Howard, bilisan mo, umalis ka na. Inay, patawad po. Apag nakatakas ako. Ipaghihiganti talaga kita. Ama, bakit mo siya iniligtas? Siya at si Linhao ang naglason sa nanay mo. Siya lang ang may panlaban doon. Ama, sariling gawa mo yan. Walang luso. Angkan, malala na siya. Huwag kayong magulo. Konting problema lang, nagkakagulo na. Nakakahiya. Mga guwardiya ng Lin, halika, protektahan ang angkan. Gusto mo bang mamatay? Demonyong salamangka yan na kumukuha ng buhay ng iba. Xiao Wei, tingnan mo ang aking ama. Malapit na siyang mawala. Ubos na ang kanyang sigla sa katawan. Ang lason sa dibdib niya. Pinipigilan lang ng kanyang enerhiya. Kapag sumabog yan, kahit ang mga diwata hindi na siya maililigtas. Ang lason na yan katulad ng nasa ina ni Roxy. Xiao Wei, iligtas mo siya. Wala na siyang pag-asa. Anong drama to? Yung makapal na sigla ng buhay sa katawan niya. Halatang kay Linhao yan. At saka sa loob nitong 1 buwan. Araw-araw na lang. Umuwi na siguro si Linhao sa probinsya nila. Gusto mo ba puntahan ko siya at akin? Huwag na. Inaasahan ko na yan. Hindi siya makakatakas sa akin. Napakalupit. Siyempre, magkasama silang nabuhay. 20 taon nilang kuya, pero binabalak siyang patayin. 1 araw ko lang siya kayang bigyan ng buhay. Pagkatapos ng 1 araw. Salamat, binatang punong abala. Ama, Ruochu, salamat, binatang punong abala. digmaan sa angkanlin, 3 lolo ang nasugatan. Abilang naroon ang aking ina. Nang maglaon, may tumulong sa amin. Humina kami, maaring mawala ang dangal. Para makabalik ang ina sa antas ng lolo ng karat at protektahan ang angkanlin. Ipinagbawal na sining, nangangailangan ng dugo. Para muling hubugin ang kanyang mga ugat pandama. Dugo ng pinakamalapit na kadugo. Sa loob ng mahigit 20 taon, ako ang nagpapakain sa kanya ng aking dugo. Kaya ako nang hihina ng ganito. Nagtitiis ako.
Takot kasi ako na balang araw, kung sakaling mawala ako. Ang susunod niyang puntirya ay ikaw. Ang lason sa katawan mo ay sinipsip mo mula sa asawa mo. Kung hindi mo ginawa yon, mabubuhay ka pa sana ng 10 taon. Ano? Napakalaki ng pagkakautang ko sa mag-ina niya. Sa huli, ang makapaglingkod muli para sa kanyang ina, sa tingin ko, ito ang pinakamalaking bayad pinsala na naiisip ko. Ang kakayahan ni Ruotsue. Nakita ninyong lahat. Siya ang aking tunay na anak na babae. Sa hiyak katwiran, siya ang dapat na pinuno. At saka, hanggat nandito si Ruotsue sa ating angkanlin, mananatili ang dangal. Saludo sa bagong pinuno. Punto ng patibok ni Linuot positibo, 1-0. Siyam na po BM, double ang mga puntos. Tapos na rin ang misyon ni Lin Ruoxue, dumoble na naman. Di wala na akong kalaban-laban. Si Zhaoke, pumatay ng kalahi. Dapat parusahan ng kamatayan. Dahil sa paglilingkod niya, ikukulong ko siya. Hindi na niya masisilayan kailanman ang liwanag. Ha ha ha. Isang maling hakbang lang, natalo ako sa gapong dinala mo. Ha ha ha. At ikaw, Zhao Yu, mga tauhan, kay Zhao Ye, laslasin niyo ang litid sa kamay at paa. Pagkatapos, humanap kayo ng 100 matipunong lalaki, at ipakulong silang lahat ng magkakasama sa piitan. Napakalupit ng babaeng to. Ano pa rin ang sugat niya? Nang mag-inang Zhao Yu. Tapos na ang gulo sa angkanlin, hayaan ko muna siyang mapag-isa kasama ang pamilya niya. Ruoxue, ibigay mo to kay tita. Gutom na ako. Tama ka. Gutom na. Pero ikaw ang kakainin ko. Nasa kabilang kwarto pa si Miss Wang. Huwag mong iparinig sa kanya yan. Ano naman? Mas nakaka-excite yon. Ang sama mo, Xiao Wei. Sinong bigating numero to, may napansin sa kin? Hello, Yang Wei, ako si Tian. Yixian. Mukhang tungkol ito sa alahas na ginawa noong huling auction. Miss Ye, napatawag ka sa ganitong oras. May kailangan ka ba? Bigyan mo ko ng address, susunduin kita. Nagmamadali pero pasuplada pa rin. Ano nang magagawa ng Queen ng Underworld? Hindi kita susundin. Ba't mo ba ako inuutusan ng ganitong oras? Baka gusto ni Miss Ye na. Ginoong Yang. Pakiusap, bigyan mo ako ng address, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 100 milyon. 100 milyon? Ano ba yan? 100 milyon ang presyo. Malamang napakahirap nito. Wag na, di ako tanga. Tulungan mo akong bawiin ang nararapat sa akin. Pagnanakaw. Hindi ako gagawa ng illegal na bagay. Hindi pagnanakaw. Pagbabawi ng nararapat sa aming angkanye. 2 lolo ng karat ang kalaban, at marami pang mga bihasang mandirigma. Hindi ko sila kaya ng mag-isa. Ano ba kasi yan? Isang mahiwagang artifact. Isang sinaunang gamit mula sa sinaunang imperyo. Pinaghirapan ng hasto ng angkanye para makuha yan. Kalahating oras pa lang ang nakakalipas. Ninakaw ito sa border ng Metro Manila. Gusto nilang ilabas sa pier ng Hong Kong. 3 oras lang. Wala na akong oras. Sa Rosas Manor ng Rubalugila. Hintayin ka sa labas. 5 minuto. Hoy. 5 minuto lang. Lumipad yan papunta dito. Lagpas 250 yung takbo nun. Nakipagsabunutan na siya. Bumukas ang lumang sugat. Mukhang baliw na sa sobrang ensayo. Ikaw na ang magmaneho. Binibining Ye, paanong napakabulok ng seguridad ng angkan nyo? Mas malala pala yung sugat niya kaysa sa inaakala ko. Gusto mong tingnan? Bawiin muna ang agimat. Pagdating sa angkanye, titig ka hanggang mabusog. Ang yabang mo naman para sa taong humihingi ng pabor. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ambergris yan?
At sa katagalan, sisirain ito ng husto ang katawan mo. Kahit na ikaw pa si lolo ng karate. Hindi mo yan kayang supilin. Walang sinumang dapat makaalam. Sinuri na ako ng mga manggagamot ng pamilya Wei. Sabi nila, gamitin ang ambergris, panatag akong mabubuhay ng 10 taon. Tiyak na may kasunod pa siyang sinabi. Pagkatapos ng 10 taon, baldado ka na habang buhay. At sa kalagayan mo ngayon, malapit na matapos ang 10 taon na yon. Kaya dinadagdagan mo ang dosage, pati meth ginagamit mo na. Para lang maibsan yung sakit. At para hindi ka makapatay tuwing umaatake yan. Tama ba ako? Sino ka ba talaga? Bakit yung mga sikreto ko? Alam na alam mo. Pagkatapos ng action na yun, pinaimbestigahan ko siya. Yung buhay niya bago mag-18. Isang malaking blanco. Kahit sa lakas ng angkani, wala kaming mahanap na background. Masyadong misteryoso ang lalaking yan. Alam niyang malapit na akong maging baldado. Hindi siya pwedeng mabuhay. Ako si Yang Wei. Bukod sa pagiging lolo ng karate, isa rin akong manggagamot. Manggagamot. Siguradong kilala mo si Wang Jian ng Angkan Wang. Isang respetadong angkan ng medisina sa Metro Manila. Binisita ko siya tungkol sa sugat ko. Sabi niya, magagamot lang ito kung matututunan ko ang nawawalang banal na kalayom ng langit. Kung hindi, wala nang pag-asa. Hindi kanya kayang pagalingin ng tuluyan. Dahil nawawala na ang huling kalahati ng kanilang orihinal na aklat ng medisina. Noong nakaraang araw, si Wang Jian ay naging disipulo ko. Ang dahilan? Kabisado ko ang banal na karayom ng langit ng kanilang angkan. Impossible yan. Kumusta yan? Ang tapang mo, gusto mo ba talaga akong tulungan? Masyadong malubha ang sugat mo. Inisulto na ang kondisyon mo. Kahit na gusto kitang lubusang gamutin. Aabutin pa ito ng kalahating buwan. At sa loob ng panahong yan, kailangan kitang turukan ng karayom araw-araw. Pagod ka na. Magpahinga ka muna. Tinutulungan din kita. Ang bango. Sobrang bango. At ang posisyong ito, grabe. Ako. Anong nangyari? Kanina, nakita kong nasa limitasyon ka na, kaya kumilos ako at ginamot kita. Kailangan mong bumalik sa buong lakas. Kapag may dumating na lolo ng karate, mapipilitan akong makipaglaban ng dalawa laban sa isa. Maraming salamat. Kung kaya mong gamutin ang dati kong karamdaman, mabenta mo na talaga isang binulisang cash. Kasi mula ngayon, ang kanyain, pinakamatatag na kampi. Ang pinakamatatag na kaalyado. Anong mapapala ko sa pagkakaroon ng kakampi? Kung gayon, ang angkan niya ay kaya kang gawing isang makapangyarihang angkan. Isang nag-isang angkan na binubuo lang ng isang tao, pero sobrang lakas. Ang maging isang makapangyarihang angkan. Ano pa naman yan? Ikaw ay lolo ng karet. Alam mo naman may mas mataas pa sa'yo. Maaari kang makinabang sa mas maraming yaman at koneksyon. Kasama na dyan ang mga pamamaraan para tumakas ang antas mo. Kahit na naging lolo ng karate ako dahil sa aking agimat ang pagbibo. Kung sakaling makakuha ako ng ganyang paraan, sino ang makakapagsabi? Baka makagawa ako ng sariling pundasyon ng mga lolo. Wala niyan sa ordinaryong angkan, pero sa superior, meron. Di na kailangang sabihin pa. Isipin mo lang. Handa na ang puso mo diyan. Kailangan kong pag-isipan ng alok mo, ikalawang binibinye. Kalahating espiritong arms. Ang galante ng angkanye. Sandata na libu-libong ginto, kulang na lang sa pagiging ganap. Bakit natanga? Kapag nakuha natin ang arms, kung gusto mo, regaluhan kita ng isa. Labindalawang dalubhasa sa unang antas at 2 lolo ng karit. Ano ang kasi sa buo ng mga ordinang tao? Ang mga dalubhasa ng angkani ay nasa Metro Manila lahat. Ang mga taong ito, sila lang ang tumulong dahil sa malaking gantimpala. Kung hindi, sa tingin mo ba abutan pa natin ang mga walang hiyang ito? Ako. Tiyuan, tingnan mo. Nandito na naman ang babaeng yon na napakaganda. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako mapipigilang dalhin siya pabalik sa ating isla. Apusin agad ito. AMM, naiintindihan ko. Taga-isla. Mga dagang nangangahas pumasok sa loob ng ating sinaunang imperyo. Malubha ang sugat niya, pero bakit ganoon pa rin siya kalakas? Tiyuan, tulungan mo ako. Ayos ka lang ba? Kuya Wei, Mga talunang asong gala na pinatay namin ilang dekada na ang nakalipas.
At naglakas loob pa kayong gumawa ng kaguluhan dito sa ating lupain. Mga bandido. Alam ko na. Lahat kayo mula sa maliit na islang iyan ay wala kundi mga walang silbing pest. Tandaan niyo ang sasabihin ko ngayon. Hanggat nandito ako, si Kuya Wei. Wala kayong madadala kahit isang butil ng yaman sa lupaing ito. Ang tindi ng kapang. Ipasa mo muna sa akin ang 2 lolo ng karate. Walang manggugulo. Pagkatapos ko silang patayin, ako mismo ang tutulong sa'yo. Na pala, kung mapatay ko silang lahat, kaya mo bang ayusin yon? Nababalo na ba siya? Paanong kakayanin ng isang tao? Natalunin ang 2 lolo ng karet sa mundo ng mga dalubhasa. Ang dami ng nabuksan na butas ng kapangyarihan ang tumutukoy sa lakas. Si Fiwan ay may hindi bababa sa 100 at 50 na butas na nabuksan. Kapag nagsanib ang 2, wala ni isang ordinaryong dalubhasa ang makakapigil. Kung totoo ang sinasabi mo, kaya itong ayusin na ang kanyi para sa'yo. Ipagkatiwala mo sa akin ang mga patapon na ito. Mga peste. Sana, magtagal pa siya ng kaunti. Isa pang nasa bingit ng transendensya. Sige pa. Juye, masyadong malakas ang kalaban. Umatras na tayo. Kung hindi, papatayin ka niya sa sobrang bugbog. Sige pa. Pareho kaming dalubhasa. Bakit ganyan ang lakas niya? Parang Tyrannosaurus siya. Kung inabot ko ang suntok na yan, baka patay na ako. Hindi ba't lampas na siya sa antas ng dalubhasa? Hindi, interesado pa rin siyang lumagpas sa antas ng dalubhasa. Ibig sabihin, hindi pa siya lampas dito. Paano siya nagkaroon? Ang lakas na ito sa parehong antas? Ilang butas na ba ang nabuksan niya? Galing talaga sa agimat ng pagtibok. 360 butas ng lakas na ang nabuksan. Isang lolo ng karate na mas mataas pa. Kung hindi, di ako siguradong mananalo. Binibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Una, magdusa sa matinding pagpapahirap. At patayin ko. Pipiliin namin ang pangalawa. Sa inyo na ang mga mahiwagang armas. Pangalawa, lumuhod kayo. Iabot ang mga mahiwagang armas gamit ang 2 kamay, tapos papatayin ko kayo. At traidorin mo kami? Nangahas kang lokohin kaming mga taga-isla? Kung pipiliin niyo ang pangalawa, hahayaan ko kayong mamatay ng mas mabilis. Kung hindi, sa libu-libong taon ng sinaunang imperyo. Nagandang uwi ng papahirap. Ipapa-experience ko sa inyo. Isa-isa. Hindi tulad ng ginawa ninyo ilang dekada na ang nakalipas. Sa ating bayan, ang pangalawa kong pagpipilian ay malaking awa na. Ang kahihiyang ito, kahit lumipas ang 100 taon o kahit 1,000 taon, hinding-hindi ito malilimutan ng ating lahi. Ngunit ang galit kong ito, masigit na nagmumula sa aking lolo, Yang Qianming. Mahigit 80 taon na ang nakalipas, sumiklab ang digmaan. Sumama siya sa pamilya patungong Ling City. Makalipas ang kalahating taon, sumalakay ang mga taga-isla. Ang angkan ng Yang ay lumaban ng buong tapang. Mahigit 20 miyembro ng pamilya ang pinatay sa espada ng mga dayuhan. Ang lolo ko, 10 taong gulang noon, lang ang nakaligtas. Ayon sa tala, sa araw na yon, pinatay ng mga kaaway sa Ling City ang 30 milyong katao. Ano nang huling habilin mo? Ipaliwanag mo yan sa mga ninuno ng sinaunang imperyo. Luhod. Diyos ko, talagang nasupil niya ang 2 lolo ng kayet. Kung luluhod kayo ngayon, may kasiguraduhan akong maibibigay sa inyo. Ang mga pamilya niyo hanggat hindi nila ako hinahanap ng away. Hindi ko sila guguluhin. Pero kung hindi sa lakas kong taglay, at sa impluensya ng angkanye, parang sisiw lang ang hanapin ang mga asawa't anak ninyo, tama? Handa ang buong angkanyi na tumulong kay Donyang para lipulin ang inyong lahi. Bakit? Nakakahiya. Bilang isang dugong baghaw, luluhod ka ba sa aming imperyo? Mukhang handa talagang patayin ng batang, to ang buong pamilya natin. Juye, anong ginagawa mo? Hindi pwedeng yurakan ang dignidad ng mga dugong baghaw. Fiyuan, gusto mo bang maging bangungot ng angkan natin? Ang batang to? Sana naman, Ginoo, tuparin mo ang iyong salita. Inaasahan kong tutuparin mo ang iyong pangako, Ginoo. Ang pagluhod niyong yan, hindi dapat sa akin ito. Libingan ng 30 ninuno.
Kayo'y hinihintay ng 100 taon. Matagal na panahon. Halos 1 siglo. Sobrang bagsik ng batang to. Hindi man lang nanginig ang labi niya matapos kumatay. Sukat ng karahasan, isang high level na armas. Sa kamay ng isang lolo ng karat, kaya nitong pagdoblehin ang lakas nito. Anong ginagawa mo? Ang bagay na to, minsan may mga epektong hindi inaasahan. Gusto mo bang subukan? Aba, ang cute-cute. Hindi ko inakalang ang malamig na reyna ng underworld na ito ay ganito pala ka-wild sa pribado. Kung hindi lang na hindi sa'yo nakabind ang agimat, ipapatikim ko talaga sa'yo. Ang hagupit ng panukat na ito. Pero sa totoo lang, bakit nga ba? Hindi ito nakabind sa kanya. Kung ibibigay ko sa matataas na pinuno sa tamang panahon, baka may magandang maidulot na hindi inaasahan. Yang Wei, pagbalik natin sa Metro Manila, samahan mo akong mamili ng damit. Ha? Binibini, bakit hindi po kayo mag-isa? Mas mabuti nang iwasan ang ganyang boss. Samahan mo akong mag-mall, 1 oras, 5 milyon. Walang limit sa taas, ha? Buwisit. Talagang may pamamaraan siya. Naku, napapapayag na ako. Sarap ng maraming pera. Binibininye. Ang inyong ekspertong personal shopper sa Metro Manila ay buong pusong handang maglingkod. Nakakatawa ka talagang tao. At tigilan mo na ang binibining ye. Tawagin mo na lang akong Yetsian o Chianer. At hindi na rin kita tatawagin Yang Wei. Weird kasi ng pangalan mo. Tatawagin na lang kitang Xiao Wei. Okay lang. Aba naman. Kahit anong gusto mong itawag, binibininye. Basta tama ang bayad, todo suporta ako. Matagal na rin akong walang nakitang interesanteng bata. 5 milyon kada oras. Ang daling kitain ng perang to. Medyo nakakapagod lang sa kamay. Xiao Wei, napapagod ka na ba? Sianer, huwag kang mag-alala. Bilang isang batikang personal shopper sa Metro Manila, stamina lang ang kailangan. Kahit bilhin mo pa ang buong mall, kaya ko itong buhatin lahat pa uwi. Nakakatuwa ka talagang tao. Paano nagkataong magkasama sina Tita Bai at Lin Roxway? Magkasama sila. Kuya Wei, anong ginagawa mo rito? Naku, pasimula na ang gulo. Sino siya? Kayo na po siguro si Binibining Yin ang angkani. Ah, opo. Huwag niyo nang alamin kung sino ako. Simula ngayon, si Xiao Wei sa akin na yan. Nagbibiro kayo, binibininye. Si Kuya Wei ay kanina pa nakatira sa bahay ko. Utos ang ginang naalagaan ko ang batang amo. Kahit saan siya magpunta, syempre susunod ako. Isang landlady na tita. At isang utusang sunod-sunuran. Batay sa ano para makipag-agawan kayo sa akin. Makinig kayo sa akin, magkakaibigan tayo rito. Kaibigan. Tabi. Zian. Ako si Yang Wei ay may kasunduang pakasal. Si Yang Wei ay ang aking nobyo, si Wang Zian. Kasunduang pakasal. Anong kasunduan? Ibig sabihin ba nito? Ay galing yun sa pabayang mama ko. Hoy, bitiwan mo ko. Bitiwan mo. Kuya Wei, umuwi na tayo sa bahay ko. Batang amo. Kuya Wei, Ano bang ginagawa mo? Lumayo ka nga, Xiao Wei. Ikaw ang aking nobyo. Batang amo. Hindi na. Grabe, sobrang sakit nito. Haha,